Sinasabi niyo bang halimaw yung babaeng umatake sa kanya? Tingin ko nga, parang ganun na rin. Mukha naman nagsasabi ng totoo yung babae. Tingnan niyo siya sobrang nanginginig siya. Ano naman kayong nilalang yun? Ay, gagi! O bakit? Ano na naman? Paano kaya kung yung umatake sa kanyang nilalang siya ring umatake at pumaslang kay Victoria? O anong nangyari sa babae? Mang Pedro, nagkamali ka. Sabi mo hindi na mauulit ang pag-atake sa kanya. Pero tingnan mo nangyari namatay siya. Ang tigas din kasi ng ulo ng babaeng yan Sinabihan ko siya kanina na sa kabila na siya dumaan. Pero hindi siya nakinig. Yan tuloy yung nangyari sa kanya. Ilang araw nang napapansin ni Ronron na laging hawak-hawak ng kanyang lolo Rodman ang larawan ng kanyang lola Ana. Namatay ang kanyang lola 4 na taon na ang nakalilipas. Kaya naman, hindi niya rin masisisi si Mang Rodman kung bakit ganito na lamang ang pagkasabik nitong makasamang muli ang kanyang asawa. Mahal na mahal ni Mang Rodman si Aling Ana noong nabubuhay pa ito. Masigla at masayahing tao ang matandang lalaki noon. Pero mula nang mawala ang asawa nito dahil sa isang trahedya, nawala na ang sigla ng pagkatao nito. At ang masaklap pa sa nangyari, hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang katawan ni Aling Ana. Nakasama ang matandang babae sa nahulog sa bus sa bangin. Lahat ng sakay ng sasakyan na yon ay idiniklarang patay na. Kahit ang karamihan sa mga yon ay bigla na lamang nawala. Dahil sa tagal nang nangyari yon, halos lahat ng pamilya ni Ronron ay hindi na umaasang buhay pa si Aling Ana. Ang tanging umaasa na lamang ay ang kanyang lolo Rodman. Lo, 7:00 na. Lagpas na hapunan. Hindi ba kayo kakain? Walang ganang lumingon sa kanya si Mang Rodman nang sandaling itinigil ang pagbabasa ng dyaryo. Sumulyap na muna ito sa larawan ni Aling Ana na nakapatong sa lamesa. Mauna na kayo. Busog pa ako. Nasan ba yung dalawa mong pinsan? Bakit parang wala na naman dito sa bahay? Napapansin ko na parang mas madalas pa silang nasa labas kaysa rito Si Vanjo, lumabas lang saglit para bumili ng soft drinks. Si Francis naman, hindi pa nakakauwi. Nakita ko kaninang naglalaro ng basketball Pero baka pauwi na rin yung mga yon kasi kanina pa yun Sigurado ka ba, Lo? Hindi ka na muna kakain? Kasi napapansin ko nitong mga nakakaraang araw parang lagi na lang kayong huli sa tamang oras ng pagkain. Ganito naman talaga ako Parang hindi mo naman ako kilala na kapag malapit na ang anibersaryo na kamatayan ng lola mo, tumatamlay ako. Siguro nakalimutan mo, no? Lagot ka sa lola mo, mumultuhin ka nun. Napakamot si Ronron. Aminado siyang nawala sa isip niya na 1 linggo na lang pala mahigit ay maglilimang taon nang wala ang kanyang lola. Naku, nawala nga sa isip ko, Lo. Alam niyo namang abalang-abala ako sa mga sakahan natin Lalo na ngayon, mas malakas ang pag-deliver natin ng mga ani. Pasensya na kayo mga apo Kayo pa nga ang nag-aasikaso sa sakahan natin. Huwag ka mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng dagdag na tao hindi na kayo makukonsume ron. Wala naman ng problema sa akin na nag-aasikaso kami ron. Masaya naman kami. Isa pa, mga wala naman kaming trabaho. Kaya sa halip na tumambay kami, yung saka na lang natin ang aasikasuhin namin. At saka, hindi na natin kailangan magdagdag ng tao, Lo. Okay na sila, Mang Pedro. Napalingon silang dalawa nang makita nilang nagmamadaling pumasok ang binatang si Francis. Mukha pa lang nito ay nakikita ng galit na galit ito. Agad namang nilapitan ni Ronron at Mang Rodman ang binata para tanungin kung anong problema nito. Ang si Tolits napakasira ulo. Pinagod pa kami sa kakalaro, wala naman palang pambayad sa pusta. Ano naman ang gagawin mo, Tatagay ko muna siya para malaman niya kung sinong ginagago niya. Ay. Maayos ka sa sinasabi mo, Kapag ginawa mo yan, makukulong ka. Binatukan ni Rodman ang kanyang pinsan. Sa liit ni Francis, nagawa niya itong hilahin patungo sa katre at sapilitan niyang pinaupo roon.
Binigyan niya ng malamig na tubig para kahit napapaano ay kumalma na rin ito. O ngayon, sabi mo na sa amin kung ano ba talaga nangyari. Isa lang naman kasi ang lamang nila. Nahahabol namin at kami pa ang nanalo. Bigla niyang sinabi na bukas na lang daw niya ibibigay yung pusta. Kilala namin ng siraulong yun eh. Kapag sinabi niyang bukas, nako, thank you na yun. Ano bang pustahan niyo? At bakit parang handa na kayong itaya ang buong buhay ninyo? Pusta namin? Malaking bote ng soft drinks. Napakamot na lamang sa ulo si Ronron. Akala niya kasi ay libu-libong pera ang nakataya sa basketball na yun. Pambihira naman. Akala ko naman nakapusta tong bahay natin. Soft drinks lang pala. Oy, kumalma ka dyan. Pabalik na si Vanjo. Soft drinks ang binili nun. Magpakasawa ka. Diyos ko naman tao to. Ikaw nga Francis, iwas-iwasan mo ang gulo ha. Para lang sa maliit na bagay. Baka mamaya mapahabak pa kayo sa ginagawa nyo eh. Sa inyo maliit na bagay yun. Pero sa amin, malaking bagay na yung pusta na yun. At saka, hindi na lang naman to tungkol sa puste. Tungkol na to sa pagod na inilaan namin dun sa laro. Oo na. Huwag ka na magmaktol. Ayan na si Banjo oh. Ay sige na. Magsabay-sabay na tayong kumain. Magkakaharap sila sa hapagkainan ng mga sandaling yon. Malawak ang sala nila at ang lamesa para sa kanilang apat lang. Sa katunayan, malaki at maganda ang bahay na tinitirhan ng magpipinsan. Makaluma ang disenyo ng bahay pero malinis naman. Alagang-alaga kasi ito ni Mang Rodman. Halos araw-araw kasi itong nililinis. Matapos kumain, nakita na naman ni Ronron ang kanyang lolo Rodman na hawak na naman ang larawan ng kanyang lola. Napangiti na lang ng bahagya si Ronron. Inisip na lang niya na ayos na rin ang ganon. Baka sakaling sa pamamagitan nun, unti-unti nang makausad ang kanyang lolo Rodman. Kinabukasan, maagang nagtungo ang tatlong binata sa sakahan. Kailangan naroon silang palagi para bantayan ang trabaho ng mga tao nila. May nakarating kasi sa kanilang balita na may iilan na tatamad-tamad sa ginagawa. Magandang umaga sa inyong tatlo. Kumusta ang gising natin? Sinalubong agad sila na matandang si Pedro, ang pinakamatagal na nilang tao at ang pinakapinagkakatiwalaan nila. Ayos naman po. Kayo, kumusta naman po? Hindi ba kayo nagsasawa rito sa sakahan? Halos lahat ng kasabayan nyo, mga wala na rito eh. Puro bago na po yung mga kasama ninyo. Nagsasawa? Hindi. Kapag gusto mo ang isang bagay, hindi ka magsasawa. Ganon din sa tao. Kapag mahal mo, kahit na wala na ang taong yon, ay siya at siya pa rin. Hindi ka magsasawa. Agad nang naisip ni Ronron ang kanyang lolo Rodman. Napangiti na lang siya nang mapagtantong ganon na ganon ang kanyang lolo. Siya nga pala iho. Yung mga kamatis natin, ipapapitas ko na rin kagad mamaya ha. Balita ko kasi may malakas na ulan na darating ngayong buwan. Baka masalanta lang kaya aalihin na natin at ipapadala sa mga consumer natin. Oo, sige po. Kayo na pong bahala ron. May tiwala naman po kami sa inyo eh. Mang Pedro, nasa na nga po pala yung babaeng bagong pasok lang nung nakaraan? Yung morena? Si Victoria ba? Hindi na pumasok eh. Ewan ko ba sa babaeng yan? Hindi na nga kinuha yung sinahod niya ng 3 araw. Bakit mo tinatanong kay Mang Pedro? Type mo ba yung babaeng yon? Ikaw naman, tinatanong ko lang, type na kaagad. Kilala ko hasang at kaliskis mo eh. Ganyang mga galawan mo kapag gusto mo yung isang babae. Uy, basta babae, banjo lang yan. Matinig sa babae pero laging busted. Uy, tigas ng mukha nito. Nagsalita yung hindi pa nagkakasyota kahit na kailan. Siya. Magsisimulan na ako sa trabaho ha. Maiwan ko na muna kayong tatlo. Naglakad na lamang ang tatlong magpipinsan. Nagtungo sila sa kubo na madalas nilang tambayan kapag naroon sila. Mga bandang 8:00 na ng umaga, nagdadatingan na rin ang ilan nilang tao para magsimulang mag-ani. Napapansin niyo ba yung pagbabago kay Lolo? Oo, itong mga nakaraang araw, tumatamlay na naman siya.
Pero ang sabi naman niya sa akin ganun talaga siya kapag malapit ng death anniversary ni Lola Ana. Nakalimutan niyo rin Ako? Hindi Araw-araw ko kayang naaalala. Nakalimutan ko. Ano naman ngayon? Baka multuhin kayo ni Lola, no? Multuhin? Paano naman ako mumultuhin? Hindi pa naman patay si Lola. Nagkatinginan si Ronron at Francis no mga sandaling yon. Akala nila nagbibiro lang si Vanjo pero seryoso ang mukha nito. Hanggat walang nakikitang katawan, hindi dapat kayo naniniwalang wala na yung tao. Kaya naiintindihan ko si Lolo Rodman Kaya hindi nawawala sa kanya yung pag-asa kasi wala namang hinarap na ebidensya sa kanya. Pero maglilimang taon na mula nang mangyari yung trahedyang yun Tingin mo kung buhay pa si Lola Ana, hindi siya uuwi sa atin? Paano kung nakuha siya ng ibang tao? Nawalan siya ng alaala, kaya hindi siya kagad nakauwi. Kapanood mo yan ng mga telenovela sa hapon Matulog ka nga ng 3:00 ng hapon pagtapos ng padasal. Di yung kung ano-ano lang yung pinagsasabi mo dyan. Ikaw ang matulog sa hapon para naman tumangkad ka. Mas mataas pa sa iyo pride ko kaysa sa height mo. Sus, nagsalita ang bano mag-basketball. Uy, tumigil nga kayo. Nagkakaasaran na naman kayo Tapos mamaya niya magsusuntukan na naman kayo. Kung nasaan man si Lola, ipanalangin na lang natin na sana nasa maayos lang siyang kalagayan at masaya na siya. Tumulong na lamang ang magpipinsan sa pag-ani ng kanilang mga tanim. Maghapon silang nagbanat ng buto para matapos na kagad ang kanilang mga trabaho bago man lang dumating ang masamang panahon. Dakong 4:00 ng hapon, natapos na rin sila. Nag-uwian na ang iba. Pero silang tatlo, mas piniling magpahinga na lamang muna sa kubo habang nakatanaw sa kanilang sakahan. Nilapitan sila ni Mang Pedro. Inabutan sila ng malamig na tubig. Agad naman nilang pinag-agawan yon. Mang Pedro, pasensya na kayo sa mga to Para kasi mga siraulo to kapag komportable sila sa tao Ay nako, wala namang problema. Mas magandang ang komportable sila sa akin Mang Pedro, may itatanong pala ako. Nung nakaraan ko pa to gustong itanong pero nakakalimutan ko Ano ba naman yan? Nung nakaraan kasi, meron ako nakitang babaeng maputi na laging nakatanaw sa sakahan natin. Hindi ko siya mamukhaan kasi laging doon lang siya nakatayo Kilala niyo ba yung kung sino yun? Babaeng maputi. Mahaba ang buhok tapos may katangkaran? Opo, parang yun na nga po. Ay, baka kapatid yun ni Victoria. Nakita ko kasi si Victoria isang beses, sumama na siya sa babaeng yun pag-alis. Nakita ko rin yun. Yun na rin yung huling trabaho ni Victoria dito kasi kinabukasan, hindi na siya pumasok dito Ilang taon na ba yung Victoria? Baka mamaya minor de edad pa yun at pinagalitan ng kapatid o magulang. Ikinausap ko naman siya nung unang-una pa lang. Ang sabi naman niya, 19 anyos na siya. Pero bilib din ako sa iyo, Banjo, Basta babae talaga ang talas ng paningin mo. Nagtawanan na lamang sila noong mga sandaling yon. Maya-maya pa ay umuwi na lang din sila sa kanilang bahay. Naabutan nila si Mang Rodman na nagluluto na ng kanilang kakainin. Pasipul-sipul pa ngayon. Nanibago si Ronron sa matanda. Iba kasi ang sigla ng kanilang lolo nung gabing yon. Parang may magandang nangyari na hindi nila alam. Magpahinga na kayo sa sala. Tatapusin ko lang itong niluluto ko at maya-maya kakain na rin tayo, Nauna nang nagtungo si Vanjo at Francis sa kanilang sala, habang si Ronron naman ay sandali pang nagpaiwan sa kanilang kusina. Mukhang masarap yung niluluto mo, Lo, Kailan ba naman ako nagluto lang hindi masarap? Maganda yata ang mood mo ngayon, Lo. Ano meron? Kailangan ba may dahilan para gumanda ang mood? Hindi ba pwedeng gusto ko lang namang ipagluto kayo para makabawi naman ako sa inyo? Ito talaga si Lolo. Hindi mo naman kailangan bumawi Hindi. Kailangan ko yon. Para naman kahit na papado gumiginhawa ang buhay ninyo matapos ang maghapong trabaho. Natigil lang ang kanilang usapan nang biglang may dumating na mga pulis sa kanilang bahay. Nakatinginan silang dalawa.
Nagtataka rin naman si Vanjo at Francis sa sala. Ano po kailangan nila? Sinabi ng pulis ang sadya ng mga yon. Ayon sa mga pulis, isa raw sa mga tauhan nila sa sakahan ang natagpuang wala ng buhay malapit lang din sa kanilang taniman. Nagkaroon ng interogasyon sa kanila. Matapos silang makapagbigay ng salaysay, umalis na rin ang mga pulis. Natulala sila ng mga sandaling yon. Ang masaya sanang hapunan, napalitan ng pangamba. Ang babaeng si Victoria kasi na ilang araw nang hindi pumapasok, natagpuan na lamang na wala ng buhay. Sariwa pa raw ang pagkawakwak ng tiyan, kaya ang hinala ng mga pulis, wala pang isang oras na patay ang babae. Sinong siraulo naman ang gagawa nun kay Victoria? Napaka-brutal. Sa naisip ko, parang kinaukaw yung tiyan eh. Kung sino man ang gumawa nun sa babaeng yon, sana karmahin siya sa buhay. Nakakaawa si Victoria. Magalang at mabait pa naman sana ang babae yon. Elo, anong gagawin natin ngayon? E di pagdasal na lang natin ang kaluluwa niya. Wala naman tayong ibang gagawin. Mga pulis na ang bahalang umalam kung sino ang salarin. Bumuntong hininga na lamang si Ronron. Kinabukasan ng umaga, yun ang laman ng usapan sa kanilang baryo. May mga kumakalat pang larawan na kung saan makikita ang kalunos-lunos na sinapit ng dalagang si Victoria. Pansamantalang hindi na muna pinapasok ni Mang Rodman ang mga tao nila sa sakahan. Bilang paggalang na rin siya nangyari sa isa sa mga tauhan nila. Mga apo, kayo na munang bahala rito sa bahay ha. Mamayang gabi meron akong pupuntahan. O sige na, alis muna ako ngayon. Kakausapin ko lang rin si paring Pedro. Nagmamadaling lumabas ng bahay matandang yon nung hapon. Napapailing na lamang sila. Hindi kasi nila magawang pigilan ng kanilang lolo. Matigas din kasi ang ulo noon kahit na halos lahat ng tao sa kanila nakakaramdam na ng takot dahil sa nangyari. Saan daw siya pupunta mamayang gabi? Wala kang narinig kung saan, di ba? Ganon din kami. Wala rin akong ideya eh. Hindi naman lumalabas si lolo ng gabi, di ba? Mamayang gabi bago siya umalis, itatanong ko na lang. Itinuon na lamang ng tatlo ang kanilang atensyon sa ibang bagay. Si Francis nagpunta na lang sa mga kalaro nito sa basketball. Habang si Vanju naman, inilabas na lamang ang kanyang canvas para tapusin ang pinipinta na noong nakarambuan pa nakatenga. Habang si Ronron naman, siya na lamang ang nagkusang magluto ng kanilang kakainin. Pagsapit ng gabi, umuwi ang matandang si Rodman. Saglit lang ang nakalipas, lumabas ito ng silid ng bihis na bihis. Nakapangalis ito na parang merong kikitaing tao. Olo, ayos ang forma natin ah. Saan ba lakad natin? Nako, hindi nyo na kailangan malaman. Sikreto lang to ng matanda. Nagmamadali nang lumabas sa matanda. Napapailing na lang din si Ronron. Sakto namang kapapasok lang ni Francis ng mga sandaling yun. Agad nitong inilapag ang bola sa gilid. Ron, saan daw pupunta si Lolo? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi sinabi eh. Nako, tingin ko may kabit si Lolo. Paliw, bakit mo naman nasabi yan? Bis na busy. Iba rin ang ngiti. O paano mo naman masasabing may kabit si Lolo eh? Wala naman na si Lola. Napatingin sila sa kararating lang na si Vanjo. May daladala pa itong paintbrush. Ano pinagsasabi mo? Sabi mo kasi may kabit si Lolo eh. Kung sakali mang may iba na siyang kinalolokohan, hindi mo pwedeng sabihin kabit niya yun. Wala na si Lolo eh. Kasal sila ni Lola. At hanggat epektibo ang kasal nila, kahit magkaroon ng ibang babae si Lolo at kahit matanggap natin ang bago niya, kabit pa rin yun. Yun ang nasa batas. Sana kasi nagbabasa ka rin ng mga batas eh, no? Tama si Francis. Pero Francis, malabo namang makahanap naman si Lolo ng bagong babae. Alam naman natin lahat kung gaano kamahal ni Lolo si Lola Ana, di ba? Mismo. Kaya wag yun ang pag-isipan ng kung ano ang lolo natin. Kaya na lang muna natin siyang mag-enjoy kung ano man yung sikretong sinasabi niya. Nagkibit balikat na lamang si Ronron. Makalipas lang ang ilang oras, sabay-sabay na rin silang kumain.
Matapos yon, humiga na rin sila para makapaganda sa pagtulog. Pero hindi dinadalaw ng antok ang binatang si Ronron. Naisip niya bigla ang nangyari sa babaeng si Victoria. Anong klase kayang tao yung kayang gumawa nun sa kanya? Tao? Paano kung hindi tao? Hayop. Anong hayop naman? Hindi kaya halimaw? Totoo bang halimaw? Natatawa na lamang siya sa pinagsasabi niya, pero sa kaloob-looban niya, aminado siyang interesado siyang malaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Kinaumagahan, nakita nilang nasa sala ang kanilang lolo. Hindi pa ito nakakapagbihis. May ngiti sa labi nito habang nagbabasa ng dyaryo. At sa pagkakataong yun, himulang wala na sa tabi nito ang larawan ng kanilang lola. Nagtataka ang binatang si Ronron nung umagang yon. Nalilito na siya sa ikinikilos ni Mang Rodman. Kaunting-kaunti na lang talaga, iisipin na niyang may iba ng kinahuhumalingan ng kanyang lolo. Lo, iba talaga ang ngiti natin ngayon ah. Ano ba meron? Ha? Ay, wala naman. Maganda lang siguro ang mood ko. Maganda ang mood? Kahit mukhang wala pa kayong tulog? Aba, iba yan lo ah. Ano ka ba? Nakaidlip naman ako kanina. Hindi nga lo. Anong meron? May nililigawan ka na bang iba? Loko ka. Malamang wala. Lola mo lang ang nag-iisa sa buhay ko, no? We, hindi nga. Kulit mo. Wala nga. Eh, sige na. Matutulog na muna ako. Ay, teka. Ano palang balita kay Victoria? Nakita na ba yung gumawa nun sa kanya? Eh, wala pa rin balita eh. Parang wala naman daw kasing kamag-anak dito sa atin yun. Ay, kawawa naman talaga yung dalagang yan, no? Maging masaya na sana ang kaluluwa niya sa langit. O siya, matutulog na muna ako ha. Dire-diretsong matandang lalaki papasok sa silid nito. Napansin pa ni Ronron ang nakaipit na panyo sa bandang likuran ng kanyang lolo. Hindi niya kilala ang panyong yon at parabang pambabae rin ang panyo. Mas lalo tuloy siyang naghihinala na baka meron na itong pinopormahan. Para naman kasi kay Ronron, wala namang problema kung magkaroon ulit ito ng minamahal. Patanda na rin naman kasi ang kanilang lolo at palagay niya, karapatan naman ng matandang lalaki ang maging masaya ulit. Sinasabi ko naman kasi sa inyo, may iba ng babae si Lolo. Habang tulog si Mang Rodman nung tanghali, nag-usap-usap ang magpipinsan sa sala. Katatapos lang nilang mananghalian noon mga sandaling yon. Laman ng kanilang usapan kung totoo nga bang may iba ng babae ang kanilang lolo. Eh ano naman kung may bago na siya? Okay lang sa'yo na may kabit si Lolo? Hindi nga kabit ang tawag doon, ang kulit mo. Kabit pa rin yun. Alam nyo, nahihiwagaan nga rin ako sa kilos ni Lolo eh. Kanina, unang beses na tumambay siya rito sa sala na wala yung larawan ni Lola Ana. Kakaiba rin kasi talaga yung ngiti niya eh. Yung parang ngiti ng isang binata na unang beses na in love. Parang ganun eh. Eh anong iniisip nyo ngayon? What? Eh di alamin natin kung totoo bang may kabit si Lolo. Baka naman magalit si Lolo kapag nalaman niyang minamanmanan natin siya. Hindi siya magagalit kung hindi naman niya malalaman. Ito talaga si Francis oh. Kahit na kailan pa si Muno eh. Hindi lang naman para sa atin ang gagawin natin. Para din naman ito kay Lolo. Siyempre, kailangan din natin malaman kung sino nga ba yung kinalolokohan niya. Kailangan nating malaman kung ligtas ba siya o kung sino man yung babae niya. Sabagay, may punto si Francis. Pero paano natin gagawin? Simple lang. Sundan natin si Lolo kung saan siya pumupunta sa gabi. Nagkatinginan silang tatlo habang magkakaharap sa sala. May halong kabang nararamdaman si Ronron. Yung kasi ang unang beses na gagawin nila yon. At wala silang kalam-alam kung papaano magalit ang kanilang lolo sa oras na mabisto nito ang gagawin nila. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Kagaya ng kanilang inaasahan, mabilis na nakapaganda ang kanilang lolo.
Bihis na naman ito. At kakaiba ang gabing yon dahil merong daladalang prutas ang kanilang lolo. Hindi na lamang nila pinuna yon dahil baka makahalata sa kanila. Kaya ang ginawa nila, hinintay na muna nila yung makalabas. Nang masiguro nilang hindi na sila mapapansin, sinundan na nila yon sa paglalakad. Visit ka, huwag mo nga akong hawakan sa damit. Arte mo naman. Mumurahin lang naman ng damit mo eh. Uy, kapag hindi kayo tumigil dalawa, maririnig na tayo ni Lolo eh. Para kayong mga bata eh. Ito kasi, parang siraulo. Damit mo na lang hawakan mo. Napatago sila sa gilid ng bahay nang biglang tumigil sa paglalakad ang kanilang lolo. Sandali itong lumingon. Buti na lang ay nakapagtago na rin sila sa gilid. Ingay nyo kasi. Baka mamaya narinig na mga boses ninyo. Mga siraulo talaga kayo. Dapat ako na lang kasi. Nang muli silang sumilip, nakita nila si Mang Rodman na naglakad na ulit. Nakahinga na sila ng maluwag. Nung una, inakala nilang sa terminal ng tricycle papunta ang kanilang lolo. Pero laking pagtataka nila ng ibang direksyon ng daanan nito. Oh, anong gagawin ni Lolo ron? Papasok na sa gubat yun ah. Bilisan nyo, dali! Nilakyan na nila ang mga hakbang. Nang makapasok na rin sila sa kagubatan, tuluyan nang nawala sa paningin nila si Mang Rodman. Madilim din kasi doon, natatakpan pa ng matataas na puno. Hoy, anong gagawin mo? Malamang, magbubukas ng flashlight. Sira talaga tuktok mo eh no. Kapag nag-ilaw tayo, malalaman agad ni Lolo na may sumusunod sa kanya. Huwag mo nang gamitin yan, Francis. Mag-ingat na lang kayo sa paglalakad kasi madilim. Mambira, ano pang silbi ng flashlight na to? Eh di pukpuk mo sa ulo mo. Ay nako, kaunti na lang namumuro ka na, pupukpuk ko to sa ulo mo. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad. Pilit nilang hinahanap ang kanilang lolo. Pero dahil masyadong masukal ang gubat, wala na rin silang napala. Kahit na nag-aalala sila para sa matanda, mas pinili na lamang nilang itigil na ang ginagawa nila. Nakabalik sila sa kalsada. Sandali silang tumigil sa isang tindahan habang nainom ng paborito nilang soft drinks. Nakakapagtaka naman si Lolo. Gubat na yung parting yun. Sino namang kikitain niya sa ganong klase ng lugar? Hindi kaya... Ano? Nagayo ba si Lolo? Ganyan sasabihin mo, di ba? Patapusin mo nga muna ako. Ano bang sasabihin mo, Francis? Baka kasi naengkanto si Lolo. Tingin ko, kailangan natin siyang ipatingin sa albularyo. Naku, naniniwala ka kasi sa ganyan eh. Alam mo naman na hindi naniniwala si Lolo sa mga engkanto na yan. Magagalit pa sa atin yun eh. Hindi natin pwedeng gawin yan. Di nalaman ni Lolo na sinusundan natin siya. Obserba na lang natin siya. Hanggat yung pagbabago niya ngayon hindi naman nakakasakit o nakakapagpahamak ng tao, hindi natin kailangang humantong sa ganyang punto. Concern lang naman ako kay Lolo. Pero sige, kayong bahala. Lahat naman tayo dito concern eh. Pero kailangan kasi nating magdahan-dahan sa mga ginagawa nating desisyon. Ano mang pagkakamali natin, pwede makasakit kay Lolo. Ngayon na nga lang natin siya nakikitang sumaya ulit eh. Pahalagahan na lang natin yun. Alam mo sa lahat ng sinabi mo, dyan lang ako sang-ayon sa'yo. No, sige. Ganito na lang ang gagawin natin. Bumalik tayo bukas na mas maaga. Siguro kapag tapos natin sa sakahan, diretso na tayo ron. Hanapin natin dun kung may makikita man tayo mga ebidensya na totoong may tinatago si Lolo sa kagubatan. Napatango na lamang ang dalawang pinsan niya. Matapos ang kanilang pag-uusap roon ay naglakad na rin sila pauwi. Pero hindi pa sila nakakalayo. Nakasalubong nila ang matandang si Pedro. May kung ano-anong dala itong mga halaman. Napansin nila yon agad dahil yung ibang dala nito ay nahuhulog na. Oh, Mang Pedro, dami niyong dala. Saan niyo gagamitin yan? Ay, kayo pala. Itong mga ito. May nakapagsabi kasi sa akin na itong mga ito mabisang panlinis daw ng kaloob-looban ng katawan. Nilalaga raw ito tapos iniinom. Kaya nga lang masyadong mapait ang lasa. Mas mapait pa sa ampalaya. Pero maganda to sa kalusugan.
Hanep, kung ganun pwede nyo palang pagkakitaan yan ano? Hindi. Ang pananaw ko kasi, binigay ito ng Diyos sa atin. At ang bigay ng Diyos, binabahagi sa ibang tao ng libre. At saka, ayos naman ang kita ko sa sakahadin nyo Mababait naman kayo mga boss. Nako, wag niyo na po kaming tawagin na boss. Tauhan lang din naman kami ni Lolo Ay siya nga pala. Nabalitaan nyo naman siguro yung nangyari kay Victoria, no? Nakausap kami ng lolo niya. May bagong balita na ba mga pulis o kahit na abiso man lang kung may progreso ba ang investigasyon? Ang totoo niyan, Ma'am Pedro, wala pa rin talaga. Hirap na hirap ang mga pulis kung sinong tutukuyin nila Hindi kaya aswang? Ano po yun? Ay, wala. Ang sabi ko, kailangan ko pala ng bawang. O, sabay-sabay na tayo maglakad. Pauwi na rin ako Tinulungan na lamang nilang tatlo ang matandang lalaki sa mga dala nito. Habang tinatahak nila ang daan, napansin ni Ron ang suot-suot na matandang lalaki na pulseras. Meron kasi yung bato na kulay itim. Nagandahan siya sa simpleng disenyo. At nang tanungin niya kay Ma'am Pedro kung saan ito nabili ang pulseras, nagbirulang ang matandang lalaki. Ay, ito, bigay ito ng engkanta. Hindi na lamang pinansin ni Ronron ang sinabi ni Ma'am Pedro. Naghiwalay na rin sila ng landas nang maunang makauwi ang matanda kaysa sa kanila. Pagbalik nila sa kanilang bahay, tulala pa rin ang tatlo. Tamang upo lang sa sofa at nakatingin sa kung saan-saan. Wala silang magawa. Umaandar lang sa utak nila ang kanilang lolo at ang misteryoso nitong aktibidad sa kagubatan. Makalipas ang ilang oras, dakong 2:00 na ng madaling araw nang makaramdam na rin sila ng antok. Kanya-kanya na silang punta sa mga sarili nilang kwarto. Pagiga pa lang ni Ronron, pumikit na siya kaagad. Pero mag-iisang oras pa lang siyang natutulog, nagising na agad siya dahil sa malakas na sigaw na narinig niya. Nung una, inakala niyang baka parte lang yun ng kanyang panaginip. Pero hindi. Bumukas ang pintuan niya at pumasok si Francis at gising na gising pa ang binata. Mukhang hindi rin ito natulog. Narinig mo? Ang alin? Yung sumigaw? Oo, may sumigaw na babae. Oo, narinig ko. Akala ko panaginip ko lang Dumating na rin si Vanjo. Nagkukusot pa ito ng mata ng puntahan nila. Saan ba yun? Sobrang lakas ng sigaw. Tingin ko malapit lang dito sa atin. Oh, saan ka na naman pupunta? 3:00 pa lang, uy. Alamin ko kung sino yung sumigaw. Kahit na inaantok pa silang dalawa ni Vanjo, wala silang nagawa kundi ang sumunod kay Francis. Nang makarating na sila sa labas, hindi kalayuan sa kanilang bahay, nakita nila ang isang babae na nasa loob na ng bakuran. Inaasikaso na siya ng pamilyang naroon. Iyak ng iyak ang babae. Kita nilang may dugo ang kaliwang braso nito. Sa kanilang pagkakarinig, sabi ng babae ay bigla na lamang may umataking nilalang. Ang nilalang ay isa rin daw babae. Mahaba ang buhok. Parang inaagnas na ang katawan. Pangit ang mukha at mahaba raw ang kuko. Sinasabi niyo bang halimaw yung babaeng umatake sa kanya? Tingin ko nga, parang gano'n na rin. Mukha naman nagsasabi ng totoo yung babae. Tingnan niyo siya parang nanginginig siya. Ano naman kayang nilalang yun? Gagi. O bakit? Ano na naman? Paano kaya kung yung umatake sa kanyang nilalang siya ring umatake at pumaslang kay Victoria? Sa hindi malamang dahilan, naramdaman na lamang ni Ron ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Para bang may dulot na kakaibang kilabot ang sinabing yun ng kanyang pinsan. Aminado rin naman kasi siya na maaring may koneksyon yon sa nangyari sa dalagang si Victoria. Hanggat wala pa tayong ebidensya, hindi natin pwedeng sabihin na may koneksyon nga yun. Pero pwede. Hirap na hirap yung mga pulis na malaman ang pagkakakilanlan ng pumatay. Baka siguro kaya sila nahihirapan kasi nga ibang nila lang yun. Yan ang gusto ko sa inyong dalawa Gumagana utak nyo para maintindihan ako. Ang tingin mo sa amin, kinakalawang ang utak. Pero kung ganito ang hinala natin, paano natin ito sasabihin sa mga pulis?
Bakit tayo magsasabi? Ayun oh, yung babae. Kapag nagsumbong sa pulis yan, baka magkaroon na rin ng ideya ang mga pulis na hindi tao ang pumaslang kay Victoria. Huminga ng malalim si Ronron. Napansin naman yun ng dalawang pinsan niya sabay tapik sa balikat niya. Takot ka ba? Hindi naman. Nag-aalala ako para kay Lolo. Kasi kung totoong may halimaw na pumapatay dito sa atin, baka mamaya mapahamak si Lolo. Lalo na't gubat pa naman yung pinupuntahan niya. Kaya nga dapat malaman na natin sa lalo madaling panahon kung ano ba talaga yung ginagawa ni Lolo Rodman dun eh. Nung mga sandaling yun ay bumalik na lamang ang tatlo sa kanilang bahay. Hindi na sila natulog. Nagkape na lamang sila habang nag-aabang kung may mangyayari na namang kababalaghan. Pero tumilaok na ang manok bandang 5:00. Wala na ring nagparamdam na halimaw sa baryo. Lumabas ng bahay si Ronron. Malakas naman na ang loob niya dahil marami naman na ang gising ng mga oras na yun. Karamihan sa mga naroon kasi ay may mga sari-sariling tindahan sa bawat bakuran. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya pa ang babaeng inatake umano ng isang halimaw. May benda na ito sa kamay. Miss, pwede ko bang malaman yung tungkol sa nangyari? Miss? Niligpasan lang siya ng babae para bang hindi siya nito narinig. Tulala lang yon habang nakatingin sa ibaba. Miss, wala ka bang ibang kasama? Huwag ka maglakad na mag-isa. O kaya dito ka dumaan sa kabila para maraming tao. Miss! Hoy! Hayaan mo na siya. Agad na napalingon ang binatang si Ronron nang marinig ang tinig na yon ni Ma'am Pedro. Pagharap niya, bumungad sa kanyang matanda sa karaniwan nitong anyo. Oh, Ma'am Pedro, alam niyo po ba yung nangyari? Yung tungkol doon sa babaeng yon? Oo, narinig ko lang doon sa isang bahay. Napadaan ako ron eh. Ayos lang ba yung babaeng yon? Kasi kung totoo yung sinasabi niyang may nilalang na umatake sa kanya, di delikado yung buhay niya kung mag-isa lang siya. Rasmana! Ma'am Pedro naman, seryoso ko. Huwag ka mag-alala. Malapit na rin namang mag-umaga. Kung totoo mang may halimaw ngang umatake sa kanya, hindi na yun mauulit. Lalo na't ilang minuto na lang sisikat na rin naman ang araw. May alam po ba kayo sa mga halimaw, Ma'am Pedro? Mahilig kasi akong magbasa-basa ng mga kababalaghan. At ayon sa mga nababasa ko, marami kasing uri ng halimaw. Anong klaseng halimaw ba? Marami. Pero ang pinakakilala sa bansa natin, aswang. Ano? Aswang? Sinasabi niyo po bang pwedeng aswang ang umatake sa kanya? Di natin sigurado. Kasi itong mga sasabihin ko, binabase ko lang naman sa mga nababasa ko. Wala rin naman akong alam sa aswang-aswang. Ganun ba? Akala ko naman matutulungan niyo akong mabigyan ng kasagutan ng mga tanong ko sa utak ko. Iho, sa mga ganitong bagay, mas mainam na wala kang ganong alam. Paminsan-minsan, ligtas sa mga taong mangmang. At ang mga taong meron ng nalalaman, madalas na sila pa ang napapahamak. Ano pong ibig niyong sabihin? Magsasalita pa sana si Ma'am Pedro pero bigla na lamang silang nakarinig na naman ng malakas na sigaw. Boses yun ng babae at hindi maaaring magkamali ang lalaking si Ronron. Ang tinig na yun ay nagmumula sa babaeng inatake ng nilalang. Sa taranta ni Ronron, agad siyang tumakbo para hanapin kung saan ang gagaling ang sigaw na yun. Lumiko siya sa isang kanto. Naglakad pa siya ng kaunti. Maya-maya lang, nakita na lang niya ang isang bangkay ng babae na nasa halamanan. Duguan ang buong katawan. Wak-wak ang tiyan. Sa sobrang pagkagulat, napatras si Ronron. Muntikan pa siyang matumba. Buti na lang ay nasalo siya ni Ma'am Pedro na sumunod din pala sa kanya. Mang Pedro, nagkamali ka. Sabi mo hindi na mauulit ang pag-atake sa kanya. Pero tingnan mo ang nangyari namatay siya. Ang tigas din kasi ng ulo ng babaeng yan Sinabihan ko sa kanina na sa kabila na lang dumaan. Pero hindi siya nakinig. Walang salitang lumabas sa bibig ng matandang si Pedro. Hindi rin ito makapaniwala na sa unang pagkakataon nagkamali siya ng prediksyon pagdating sa mga ganong klase ng bagay. Maliwanag na ang paligid nang dumating na ang mga pulis.
kasama roon ang tauhan ng kanilang barangay. Kumpulan na naman ng mga tao. Maririnig ang kanya-kanyang haka-haka. Nasa gilid lang si Ronron noong mga oras na yon habang katabi ang dalawa niyang pinsan. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang eksaktong imahe ng bangkay ng babae. Nakapagbigay ka na ba ng statement, Ron? Oo, sinabi ko lahat. Sinabi ko na rin kung ano yung hinala ko na gumawa sa babaeng yon. Anong sinabi mo? Tingin ko, aswang ang pumapatay rito. Aswang lang naman ang may kakayahang mambutas ng tiyan ng isang tao at kunin ang mga laman loob nila. Aswang? Sa totoo niyan, yan din ang iniisip ko eh. Naku po, napunta na tayo sa aswang. Anong gusto mong isipin namin? Wala naman ako sinasabing mali ah. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi namin, umuwi ka na lang sa bahay at baka naroon na si Lolo. Naglakad na lamang palayo si Banjo at naiwan silang dalawa roon. Pareho silang nagkasundo sa kanilang hinala. Nilibot ni Ronron ang kanyang paningin pero hindi na niya nakita roon si Mang Pedro matapos itong makapagbigay ng salaysay. Kay Mang Pedro ako nagkaroon ng ideya eh. Nabanggit niya kasi na ang aswang daw ay isang uri ng halimaw. Kung aswang nga, ibig sabihin, babae yung aswang. Di ba sabi ng biktima, unang atake sa kanya, babae ang nakita niyang halimaw? Hindi issue rito kung anong kasarian ng pumapatay. Ang iniisip ko rito, ano yung dahilan niya at bakit parang babae lang ang binibiktima niya? Sandali silang natahimik. Pareho silang walang alam na sagot sa tanong na yun. Maya-maya pa, dinala na rin ang bangkay ng babae. Nag-alisan na rin ang mga tao at umuwi na lang din ang dalawa. Nang makauwi na sila sa bahay, inabutan nilang nag-uusap si Vanjo at si Mang Rodman. Naikwento na rin ni Vanjo ang tungkol sa mga nangyari. Pero parang hindi man lang nabahala ang kanilang lolo. Sa isip-isip ni Ronron, baka masyado itong masaya para intindihin ang mga bagay na wala namang kinalaman sa kaligayahan nito. Nasa hapagkainan na sila habang kumakain ng almusal. Lihim na inoobserbahan nila ang matandang lalaki. Napansin ni Ronron na suot-suot ng kanilang lolo ang wedding ring nito. Mas lalong naguluhan si Ronron. Hindi niya malaman kung totoo bang may bago na si Mang Rodman o baka mas may iba pang nangyayari. Nang makatulog na si Mang Rodman, lumabas ng bahay ang tatlo. Tumungo sila sa sulok ng kanilang bakuran para makapag-usap-usap. Anong gusto mong iparating? Nababaliw na si Lolo. Yun agad ang naging reaksyon ni Vanjo nang sabihin ni Ronron ang mga bagay na naiisip niya. Nung una, inakala natin na may iba na kasi naalis siya ng gabi. Tapos ngayon, sinuot niya ang wedding ring nila ni Lola. Kung may iba na siyang kinakaadikan, dapat hindi siya magsusuot ng wedding ring kasi ikakagalit yun ng bago niyang chika babes. Kung meron man. Kaya nga sinasabi ko sa inyo paano kung naapektuhan na ang pag-iisip ni Lolo sa sobrang pagkamis niya kay Lola? Paano kung yung inaalis ni Lolo sa gabi, pinupunta niya yung puntod ni Lola? Insan, kung saan nangyari yung aksidente ni Lola, yun na yung parang pinakapuntod niya. Alam mo naman kung gaano kalayo yun, di ba? Paano makakarating si Lolo ron nang hindi sumasakay? Tapos, sa gubat pa nadaan. Hindi kaya naiengkanto nga si Lolo? Tapos yung engkantong yun nagpapanggap lang na si Lola. Kaya ganun na lang yung pagpasyal-pasyal niya sa gubat ng gabi. Tumayo si Vanjo at kumamot ng mabilis sa ulo nito. Parang iritadong-iritado na ito sa mga naririnig. Engkanto ang putik! Kanina usapan natin aswang, ngayon engkanto. Pustahan, mamaya tiyanak na susunod, hindi kay duwende Inaalam lang natin ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Manahimik ka na nga lang kung ayaw mo makinig. Vanjo, alam mo minsan, subukan mo ring maniwala sa mga bagay na nakasanaya mong baliwalain. Baka mamaya kapag mismong nasa harapan mo na, hindi mo alam ang gagawin kasi akala mo hindi totoo. Oo na. Kulit naman Sa ngayon, hindi na muna tayo pupunta sa sakahan. Sasabihan lang natin si Mang Pedro na siya na muna ang bahala. Tapos, rekta na tayo sa gubat. Kahit naduda pa rin ang binatang si Vanjo sa mga tsoryang sinasabi ng dalawa, sumama na rin ito ng tanghaling yon. Nagtungo sila sa kagubatan.
Sinundan nila ang direksyon na una nilang dinaanan. Nang tumbukin nila ang direksyon na hindi nila pinuntahan, nakarating naman sila sa parting maraming nakatirik na kawayan. Merong bakas ng daan doon, kaya malakas ang hinala nilang tatlo na doon dumaan ng kanilang lolo. Tingnan niyo to. Tinuro ni Vanjo ang isang lumang panty na nakasabit pa sa sanga ng isang halaman. Kulay pula ito, pero parang matagal na yun doon dahil nababalutan na ito ng dumi. Anong tingin niyo dyan? Ang wild naman siguro ni Lolo kung sinabit lang niya dyan yung panty ng bago niya. Uy, tingnan nyo naman yun. Tinuro ni Francis ang direksyon na kung saan may nakita silang bahay na yari sa kawayan. Paakyat yun sa bundok. Kailangan nilang umakyat para makita kung may tao ba roon o wala. Tara, lapitan natin. Uy, teka, wag muna. Uy, bakit naman? Baka mamaya, mga siraulo nakatira dyan. Lalapit lang tayo, sisilip lang tayo. Hindi tayo lalapit sa mismong harapan ng bahay. Ayaw nyo ba? Eh di ako na lang ang lalapit. Jesus, ang kulit mo naman. Kumalma ka nga. Yaman mo na siya. Sige na, mabit ka na ron. Walang sinayang na pagkakataon si Francis. Agad-agad ditong umakyat patungo sa kinaroroonan ng bahay. Habang si Ronron at Vanjo naman, umupo na lamang muna habang nakatingala kay Francis. Pag mga rebelde nasa loob ng bahay na yan, magiging alaala na lang talaga tayo. Tigas ng bugo nitong si Francis eh. Kapag mga ganitong bagay talaga, parang natutuwa pa siya eh. Ganadong ganado. Hindi nagtagal, bumalik na rin ang lalaking si Francis. Iiling-iling lang ito sa kanila. Oh, anong nakita mo? Nakatalikod eh. Hindi ko nakita mo ka, pero negative yun. Matandang babae na yun eh. Malabong yun na yung bago ni Lolo. Hindi ba pwedeng matanda rin na maging bago niya? Nakita namin ni Francis si Lolo nung nakarambuan. May magazine ng mga sexing babae. Kaya malabo nga na matandang ipalit niya kay Lola. Eh di tara na, umalis na tayo. Nung mga sandaling yon ay wala naman silang napala. Bumalik na lamang sila sa kanilang bahay. Pero wala na ang kanilang lolo. Pumunta sila ng kanilang sakahan. Nalaman nilang naroon pala ang matandang lalaki. Kausap si Mang Pedro. Nandyan na pala kayo. Saan ba kayo lang galing ha? Wala naman kayo rito kanina pa, sabi ni paring Pedro. Diyan lang kami nang galing. Saan dyan? Sa lakad-lakad lang. Saan nga? Nag-survey lang kami sa bayan kung sinong pwedeng suplayan ng mga ani natin. Mabuti naman kung ganon. Akala ko kung anong kalokohan ang ginagawa ninyo eh. O siya, tulungan nyo na lang kami rito magkarga ng mga ani natin sa truck. Ihahatid na to sa mga destinasyon kasi baka bukas bigla nang bumuhos ang malakas na ulan. Nakikita nyo naman, madilim ang ulap po. Naging abala silang tatlo sa pagbubuhat ng mga sako-sakong inani nila. Noong mga sandaling yun, nakahinga sila ng maluwag dahil hindi naman naghinala sa kanila ang matandang lalaki. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na naman ang kinagabihan. Inaabangan nilang umalis ang kanilang lolo Rodman at nang sa ganon, magagawa nila ulit itong sundan. Kayo na munang bahala rito ha. Kailangan ko lang umalis ulit. Huwag na huwag kayong lalabas ngayon at huwag pagalaw-gala. Alam niyo naman ang mga bali-balita sa lugar natin. Sige po, Lo, ingat kayo. May dala po ba kayong payong? Baka abutan kayo ng ulan mamayang umaga. Huwag kayong mag-alala. Meron akong dala. Always ready ako, no? Ako pa ba? Astig mo naman, Lo. Pero mas astig kung aalis ka na. Uy, umayos ka nga. Nang makita nilang nakalabas na ng kanilang bakura na matandang lalaki, nagmamadali nilang sinarado ang bahay at saka sumunod sa kanilang lolo. Sa puntong ito, matagumpay nilang nasundan si Mang Rodman. Pero ang ipinagtataka lang nila, nakita nilang umakyat si Mang Rodman patungo sa bahay na una na nilang nakita. Mas lalo silang nalito nang matanaw na pumasok ang lolo nila sa bahay na yon. Tumigil na muna sila sa baba saglit. Ibig sabihin, yung nandun sa loob yun yung bago talaga ni Lolo? Sabi na sa inyo matanda rin ang trip ni Lolo at hindi mas bata sa kanya
Tingin ko, ito na talaga ang chance natin para malaman kung sino yun. Tara, lumapit tayo. Kailangan natin makita ang mukha ng matandang yun. Umakyat sila at kaagad na nakalapit sa bahay. Pero mula sa kanilang kinalalagyan, ang nakikita lamang nila ay ang nakatalikod na imahe ng matandang babae. Puti na rin ang buhok ng matandang yun. Pero kahit isang paglingon lang sa labas ay hindi nito ginawa. Kaya naman unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Francis. Lumabas na ito sa kanilang pinagtataguan. Hinawakan naman ito kaagad ni Ronron para pigilan. Uy, ano bang gagawin mo? O kumprontahin ko na si Lolo. Gusto ko malaman kung bakit kailangang ilihim niya ito sa atin. Hindi ko matatanggap na palitan niya si Lola. Hinawi ni Francis ang kanyang kamay. Naglakad na ito palapit sa bakuran. Sakto namang lumabas din si Mang Rodman. Nagkita-kita na silang apat. Nanlalaki ang mga mata ng kanilang lolo. Gulat na gulat ito sa kanila. Ay, bakit kayo narito? Paano nyo nalaman ang lugar na ito? Ito pala ang pinagkakaabalahan nyo, Lo, kapag umaalis kayo ng ganitong oras. Bakit hindi nyo sinasabi sa amin? Bakit kailangan yung ilihim sa amin na meron ka nang ipinalit kay Lola? At sa ganitong lugar pa talaga. Alam nyong delikado na ang panahon ngayon dahil sa mga nangyayaring patayan sa lugar natin. Pero nagagawa nyo pa rin isugal ang buhay nyo para lang sa bago ninyo? Akala ko ba mahal na mahal nyo si Lola Ana? Bakit kayo naghanap ng iba? Ay, magpapaliwanag ako. Ano bang ipapaliwanag nyo sa amin? Malinaw naman na may iba na kayo. Uy, Francis, maayos ka nga. Para kang tanga. Kaya nga tayo nagpunta rito para malinawan eh. Hayaan mo si Lolo na magpaliwanag. Lo, sige na. Bigyan mo ng linaw ang lahat. Makikinig kami. Francis, manahimik ka muna. Pigilan mo ang emosyon mo. Hayaan na muna natin marinig ang side ni Lolo. Napangisi si Francis at saka tumingin na lamang sa ibang direksyon. Unang-una, gusto kong humingi ng tawad sa inyo sa hindi ko pagsasabi ng tungkol dito. Alam ko kasi na hindi pa ito ang tamang panahon dahil alam kong hindi niyo pa maiintindihan. Maguguluhan kayo at magugulat kayo sa mga malalaman niyo. Pero dahil narito na rin naman kayo, sige, ipapaalam ko na sa inyo kung ano ba talaga ang tinatago kong lihim. Huminga ng malalim ang matandang si Rodman. Umupo ito sa hagdan sa tapat ng pintuan. Nitong mga nakaraan, nakita niyo naman kung gaano ko kalungkot. Kung gaano ko nasasabik na makasama ulit ang lola ninyo. Oo, inaamin ko. Nagkaroon ako ng bago. Pero hindi ng babae, kundi ng bagong dahilan para maging masaya ulit. Akala ko kasi wala ng pag-asa. Pero dininig ng Panginoon ang dalangin ko. Nagbalik siya. Nandito na siya ulit. Buhay ang lola niya. Lo, ano to? Anong pinagsasabi nyo? Lo naman, huwag niyo na gamitin si Lola para pagtakpan tong pagpalit niyo sa kanya. Uy, dahan-dahan ka nga sa mga sinasabi mo, Francis. Baka nakakalimutan mo si Lolo yan. Hindi yan basta-basta matanda lang na nakakalaban mo sa basketball. Hindi ko kailanman pinagpalit ang lola ninyo. Etong singsing namin, sinuot ko ulit kasi alam kong may babalik na ang saya ko na nawala noon. Lo, paano bumalik si Lola? Isang gabi nung natutulog ako, dumalaw siya sa panaginip ko. At base sa panaginip ko, naninirahan siya sa gubat. Kaya nang magising ako, pumunta ako sa gubat at totoong buhay siya. Naisip ko naman na sabihin sa inyo pero nababahala ako na baka hindi nyo kagad matanggap ang nangyayari. Na baka magbago na ang tingin nyo sa kanya. Mga apo, buhay ang lola ninyo. Hindi siya namatay nung nalaglag ang sinasakyan nila. O sige, kung totoong buhay si Lola Ana, nasaan? Ibang matanda naman kasi yung nandyan sa loob eh. Mahal ko, alika, hanapin mo yung mga apo natin. Nang bumukas ang pinto, naggulat sila nang bumungad ang isang matandang babae. Maputla ang kulay nito. At sa 5 taon na nakalipas, parang hindi man lang nagbago ang mukha nito.
Parang hindi to tumanda ng 5 taon. Nagtindigan ng balahibo ng 3 binata nang makitang si Aling Ana. Ang matandang akala nila ay matagal ng patay. Sandali silang natameme. Napahawak si Banjo at Francis kay Ronron noong mga sandaling yun. Kumusta na kayo mga apo ko? Nang marinig nila ang malamig at mahinahong tinig ng kanilang lola, bigla na lamang hinimatay ang binatang si Francis. Kaya naman pumasok na lamang sila sa loob. At nang magising na si Francis ay sinimulan na rin ni Aling Ana ang kanyang kwento. Pasensya na kayo. Ako ang nagsabi sa lolo ninyo na huwag na munang sabihin. Gusto ko kasi sana na ako mismo ang magpapaliwanag sa inyo. Ngayon, handa na akong ikwento ang lahat. Noong naaksidente kami, totoong muntikan na akong mamatay. Agaw buhay ako, pati na rin ang mga kasama ko sa bus. Pero may mga grupo ng kababaihan na dumating. Kinuha nila kami. Pinasan nila ang mga duguan naming katawan. Akala ko noon ay patay na ako. Kasi ang dami kong sugat sa katawan. Bali din ang braso ko noon. Pero nang magising kami, parang walang nangyari. Nawala ang mga sugat namin. Mabilis na naghilom, ganon din ang pagkabali ng mga buto namin. Nagtaka ako kung ano ang nangyari. Hanggang sa si Cecilia na mismo ang nagpaliwanag sa amin. Para mabuhay kami, ginawa niya kaming aswang. Hindi inaasahan ni Ronron na yun ang sasabihin ng matandang babae. Napapahila mo siya sa sariling mukha. Nawiwindang siya sa mga revelasyon. Parang hindi kakayanin ng utak niya kung hindi niya pa maririnig ang iba pang detalye. Alam kong mahirap paniwalaan, pero yun ang nangyari. Ginawa niya kaming aswang para mabuhay. Pero ang kapalit nun, paglilingkuran namin siya. Tutulungan namin siyang maibalik ang dati niyang anyo sa pamamagitan ng pagkain ng mga laman loob ng taong babae. Pero kalaunan, nagkahiwa-hiwalay din kaming lahat. Iniwan namin si Cecilia ng mag-isa dahil hindi namin kaya ang pinagagawa niya. Teka lang lahat, lilinawin ko lang. Isa ka ng aswang ngayon at dahil yan dun sa Cecilia na binabanggit nyo. Sino naman itong Cecilia na to? Siya ang aswang na pumapaslang ngayon sa lugar natin. Pinapatay niya ang mga babaeng magaganda. Ginagawa niya yon para unti-unting maibalik ang ganda niya. Ang dugo at laman kasi ng isang babaeng maganda. Nakakatulong yon para sa panlabas niyang kaanyuhan. Matandang aswang na siya. Isang nakakatakot na nilalang. Pangit at katsuklam-suklam ang muka. Ang tanging layunin niya, makabalik sa dati siya at magkasik ng lagim sa mga kababaihan. Galit siya sa mga taong babae, lalo na sa mga magaganda. Kung alam niyo naman pala na kung sinong pumapatay, bakit hindi niyo na lang siya pagtulungan? Di ba, marami naman kayong tumiwalag sa kanya? Malakas si Cecilia. Habang kami, pangkaraniwang aswang lang na may tuturing lang na alalay. Isa pa, wala na mga kasamahan ko. Pinatay na sila ni Cecilia. At hindi ko nga alam na baka ako na lang ang natitira. Kaya nga, kahit ayaw ko na sanang magpakita kay Rodman, ginawa ko na lang kasi pakiramdam ko, ako na ang susunod na papatayin. Gusto rin namin ng lola nyo na paslangin ang aswang na yon. Pero hindi naman namin alam kung paano namin gagawin yon. Wala kaming malapitan na albularyo. Lahat ng kinausap ko, tumatanggi sila dahil hindi nila kayang humarap sa mga aswang. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, lagi kong binabalikan ng lola ninyo rito para kahit papano may naprotekta sa kanya sa gabi. Pero curious lang ako ang mga aswang ba, hindi ba pwede sa liwanag? Magkakaiba ang mga aswang. May pwede sa liwanag. Meron din namang bawal sa liwanag. Pero kami, hindi kami pwede sa liwanag dahil ganun din si Cecilia. Ang dugo niya ang nananalaytay sa amin.
Kaya pare-pareho kaming mamamatay kung masisinagan kami ng araw. Kaya nga, sa gabi lang ako nagpapasama sa lolo ninyo. Kasi sa umaga, ligtas naman ako rito. Aswang ba talaga kayo, La? La, pakitaan mo nga kami. Sa isang iglap lamang, naging kulay itim ang lahat ng mata ni Aling Ana. Nagkaroon din to na makakapal at nakaumbok na ugat sa muka. Dahil doon, tuluyan na ring naniwala ang tatlong binata. Ngayon, alam na natin kung sino ang aswang na pumapaslang sa lugar natin. Ang kailangan na lang natin humanap ng makakatulong sa atin. Pero higit sa lahat, masaya kaming malaman na buhay pa kayo, Lola. Kung alam nyo lang na halos araw-araw kaming nalulungkot, wala nang mawala ka. Sus, kunwari ka bang nalulungkot araw-araw? Halos araw-araw kang namababae rin . At least ako, hindi ko pinagbibintangan si Lolo na may ibang babae. Tungkol pala doon, Lo. Ako na po ang humihingi ng pasensya sa mga naisip namin. Nag-aalala lang kasi talaga kami na baka mapahama ka sa kakaalis mo sa gabi. Naiintindihan ko naman. Alam ko na ginawa nyo lamang yun para sa akin. Kaya huwag nyo nang isipin yon. Ang mahalaga, narito na ulit ang lola ninyo. Hello, aswang na si Lola. Makakabalik pa ba siya sa dati? Huminga ng malalim ang dalawang matanda. Bumakas sa mukha ng mga ito ang kaunting lungkot. Sa totoo, hindi namin alam kung papaano o kailan. Basta ang iniisip na lang namin ng lolo ninyo ay kung papaano ko magagamit sa kabutihan itong pagiging aswang ko. Huwag kayo mag-alala. Sa 5 taon ng pagiging aswang ng inyong lola, hindi siya kumain ng tao. Puro gulay at prutas lang ang kinakain niya. Hindi siya kumakain ng karne mula noon. Sobrang saya kong narito kayong tatlo. Akala ko hindi na darating ang araw na makakasama ko kayo. Akala ko habang buhay ko na lang kayong titingnan sa malayo. Total, kumpleto naman na tayo. Bakit hindi tayo magdiyong sa pagbabalik ni Lola? Saktong-sakto. Nakapagdala ko ng mga pwede nating kainin. Nung gabing yun, lahat ng mga katanungan nila sa kanilang isip ay sa wakas nagkaroon na rin ng kasagutan. Gumaan na rin ang kanilang pakiramdam. Sobrang saya ng kanilang kalooban, lalong-lalo na si Ronron. Hindi niya mapaliwanag ang ligaya na nararamdaman niya. Dahil ngayon, nakikita na niyang masaya ang kanilang lolo Rodman. Sinulit nila ang pagkakataon, doon na rin sila nagpalipas ng oras. Umaga na nang magpaalam na sila sa dalawang matanda. Lo, dito ka na muna kay Lola. Uuwi na muna kami sa atin. Kukuha kami ng mga maraming gulay para mamayang gabi pagbalik namin dito. Marami tayong kakainin. La, babalik kami mamaya . Kaming bahala na sa mga kakainin mo. Maraming salamat sa inyo mga apo. Masayang masaya ako na muli kayong nakasama. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ninyo, ha? Babalitaan na lang po namin kayo kung anong masasagap namin sa baryo. Magdadala na rin ako ng mga lumang damit po ninyo, La. Matapos makapagpaalam ay agad na rin silang umalis. Masaya na sana nilang sisimulan ng kanilang araw, pero pagdating nila sa kanilang baryo, isang masamang balita ang sumalubong sa kanila. Panibagong biktima na naman ng pagpaslang ang kanilang nadatnan. Ayon sa mga narinig nila, ang biktima ay natagpuang palutang-lutang sa ilog. Wala na ring lamang loob. Hinala ng iba, labandera ang babaeng yun. Hindi tuloy maiwasan na magpipinsan na hindi kilabutan. Pakiramdam nila, palala na ng palala ang mga nangyayari. Mukhang kailangan na talaga natin makahanap na makakatulong sa atin . Tingin ko mas maganda kung aabisuhan natin ng mga tao. Kung malalaman nila na aswang ang pumapaslang, baka makapaganda sila at mas makaiwas sa kapahamakan. Tingin ko tama naman si Francis. Kailangan mamulat ang mga tao. Simulan natin sa pamunuan ng barangay natin. Bago sila tumungo sa kanilang mga plano, inasikaso na muna nila ang sakahan. Ilang araw na rin kasi silang hindi nakakadalaw doon na matagal. Inabutan nila ang mga tauhan nilang abala sa ginagawa, pero wala roon si Mang Pedro. Ang sabi ng iba nilang tauhan,
Hindi raw pumasok ang matandang lalaki. Puntaan natin si Mang Pedro. Baka nagkasakit siguro. Wala pa namang pamilya ang taong yon. Kayo na lang. Ihatid ko na lang itong mga gulay sa bahay. O sige, kami na lang. Kita na lang tayo sa bahay. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawang binata. Pagdating nila sa bahay ni Mang Pedro, wala sa bakuran na matanda. Sinubukan din nilang tawagin yon, pero wala namang sumasagot sa kanila. Napansin nilang merong may nakasalang sa lutuan. Kaya ang inisip nila ay baka lumabas lang ng saglit ang matanda. Pumasok sila sa loob. Sumilip sila sa loob pero walang tao. Umupo na lamang sila sa gilid. Mga ilang sandali lang ay dumating na rin si Mang Pedro galing sa labas. Halatang nagulat ito nang makita sila roon. Bakit kayo narito? Ang sabi kasi ng mga kasama natin sa sakan hindi raw kayo pumasok. Nag-alala lang ako kasi nung nakaraan, nakikita kitang ubo ng ubo. Baka ako nagkasakit ka. Ay, hindi. Ayos lang naman ako. Mang Pedro, ano itong pinapakulo nyo? Bakit kulay green? Ay, huwag mong tignan yan. Napalakas ang tinig ni Mang Pedro ng mga sandaling yon, kaya nagtaka naman silang dalawa. Kahit kasi kailan hindi nila nakita o narinig na nagtaas ito ng boses. Pasensya na. Tumaas yata ang boses ko. Nitong mga nakaraan kasi, puro plema ang lalamunan ko. Kaya hindi ko nakokontrol minsan ang boses ko. Wala naman pong problema yun, Mang Pedro. Nagulat lang kami. Kailangan mo ba ng pera pambili ng gamot? Agapan na natin yan. Baka matuluyan kang magkasakit niyan. Hindi. Ayos lang ako. Wala naman akong sakit May kailangan pa ba kayo? Wala naman Kinumusta ka lang namin. Mukhang nakakaistorbo na yata kami kaya aalis na lang kami. Pasensya na kayo hindi ko kayo maasikaso. Kailangan ko lang talagang tapusin tong ginagawa ko. Tinapik na lamang ni Ronron sa braso ng mahina matandang lalaki. Naglakad na rin sila palabas ng bakuran. Nang medyo makalayo na sila ng bahay ni Mang Pedro, hindi nila maiwasang hindi pag-usapan ng matandang yon. Ano kaya yung pinapakulo niya? Bakit parang takot na takot siyang malaman natin? Tingin ko, mga dahon lang yun na ginagamit niyang panggamot. Yun yung sinabi niya nung nakaraan sa akin Ewan ko, parang may kakaiba sa kanya ngayon. Kita mo naman, di ba? Parang gustong-gusto na niya tayong palisin kagad. Pansin ko nga rin Para siyang natataranta na nandun tayo. Paano kung aswang pala si Mang Pedro? Uy, Timang, huwag ka nga magsalita ng ganyan. What if lang naman? Patagalan natin katiwala si Mang Pedro. Hindi naman siguro siya aswang. Kasi kung aswang siya, dapat sinabi na sa atin yun ni Lola kanina. Basta, iba ngayon si Mang Pedro. Tingin ko, meron talaga siyang tinatago sa atin Nahahawa ka na rin kay Francis sa pagiging tamang hinala. Tara na nga, bilisan na lang natin. Pagbalik nila sa kanilang bahay, agad nilang inasikaso ang mga dadalhin nilang mga gamit para sa kanilang lola. Bandang 3:00 ng hapon, nagpahinga na muna sila. Nakatulog si Vanjo, habang si Ronron at Francis naman ay nanatiling mulat sa sala. Sa kalagitnaan ng kanilang pagmumuni-muni, napasilip sila sa pinto nang makita nilang may babaeng maputi sa tapat ng kanilang bakuran. Para itong may hinahanap. Kaya naman, lumabas na rin si Ronron para sana kausapin ng dalaga. Ano pong kailangan nyo? Maganda ang mukha ng babae. Masasabi niyang artistahin ito. Kahit na nakadaser ito, ay masasabi niyang sexy yun. Kung gising lamang si Vanjo, siguradong magkukumahog itong lumapit sa babae. Naligaw kasi ako. May hinahanap kasi akong tao. Pero hindi ko alam kung saan siya nakatira Sino bang hinahanap nyo? Baka kilala ko siya. Si Mang Pedro, alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Bakit? Sino ka ba? At anong kailangan mo sa kanya? Inutusan lang ako ng tatay ko na pumunta sa kanya. Magpapahilot kasi ang papa ko. Maraming lamig si papa sa likuran Magpapahilot? Kay Mang Pedro? Hindi naman manghihilot si Mang Pedro Hindi siya manghihilot? Sabi sa amin ng mga kalugar namin, manghihilot daw siya.
Baka ibang Pedro yung tinutukoy nila at sa ibang baryo din yon. Pasensya ka na ha. Hindi ko pwedeng ituro yung bahay ng kakilala kong si Pedro eh. Hindi siya kasi ang hinahanap mo. Alam mo kasi, siya talaga yon. Magsasaka daw siya bukod sa pagiging albularyo. Ha? Albularyo? Ang layo niyan. Magsasaka lang si Mang Pedro pero hindi yun magiging albularyo. Ang layo. Ganun ba? Baka nga nagkakamali lang ako. Pero saan ko naman nahanapin yung Mang Pedro na sinasabi ni Papa? Mayayari ako dito pag uwi eh. Ang mabuti pa miss, umuwi ka na sa inyo at sabihin mo sa tatay mo mali siya ng tinutukoy. At huwag ka na magpagabi rito ha. May mga patayan na nangyayari dito eh. At ang mga kagaya mong maganda ang laging nabibiktima. Naku, kinaba naman ako sa iyo kuya. O sige na, aalis na lang din ako. Nakakatakot ang sinasabi mo. Pero maraming salamat ha. Nagmamadaling umalis ang babaeng yon. Sandali pa nga itong lumingon at kumaway sa kanya bago tuluyang lumiko sa kaliwang kanto. Napapailing na lamang si Ronron. Pagbalik niya sa loob, tinanong siya ni Francis. Sino daw yun? Hindi ko kilala pero may hinahanap daw siya na Pedro ang pangalan. Albularyo raw. Sabi ko sa kanya, yung Pedro na nandito sa atin hindi naman albularyo. Nagkamali lang siguro. Kaya yun, sinabihan ko na umuwi kasi pinapatay dito yung magagandang gaya niya. Nagmamadaling maglakad eh. Sira ulo ka. Natakot pa yata yung babae. Pero si Mang Pedro, albularyo? Oo, nagkamali nga lang siya. Baka sa ibang baryo yung Pedro na tinutukoy niya. Makalipas pa ang ilang araw, kumagat na rin ang dilim sa paligid. Bandang 7:00 pa lang, tahimik na ang kanilang lugar. Damang-dama ang pangamba ng mga tao. Ang tanging nasa labas lamang ay ang mga tanod na rumoronda kahit maaga pa. Pero ang tatlong magpipinsan, walang pakialam sa panganib na dulot ng aswang. Kailangan nilang puntahan ang kanilang lolo at lola. Pambira naman. Bilisan niyo naman maglakad. Para kayong namamasyal eh. Naglalakad na sila sa gilid ng daan. Nang makalabas na sila ng baryo, bigla nilang nakasalubong ang babaeng nakausap ni Ronron nung hapon. Umiiyak ang babae. Nanginginig sa takot at parang hindi alam ang gagawin. Teka, ikaw yung kaninang kausap ko ah. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Hindi ko alam kung saan ang daan pabalik. Kanina pa ako palakad-lakad sa baryo niyo. Ang laki-laki. Ginabi na ako. Natatakot ako. Ang sabi nila may aswang daw dito sa inyo eh. Pinapatay daw ng aswang yung magagandang babae. Nagkatinginan na magpipinsan. Nakaramdam kagad sila ng pangamba para sa dalaga. Kaya naman umiral kagad ang kanilang pagiging maawain. Saan ka ba nakatira? Yatid ka na lang namin. Oo, yatid ka namin. Kung ayos lang naman sa'yo. Saan ba kayo pupunta? Pwede bang isama niyo na lang muna ako? Miss, hindi pwede. Mahalaga lakad namin. Natatakot ako umuwi sa amin eh. Sigurado mabubugbog ako ng tatay ko kasi hindi ko kasama sa pag-uwi yung panghihilot. Nakikiusap ako. Isama niyo na muna ako. Hindi ko kaya mag-isa rito. Hindi ko rin kaya magpakita kay Papa. Malilintikan ako ng malala. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ba natin to pagbibigyan? Kawawa naman to. Baka mamaya mapahamak yan dito. Nag-iisip ka ba? Hindi yan pwede doon. Alam mo namang hindi komportable si na lolo sa ibang tao. Miss, pasensya ka na talaga. Hindi talaga pwede. Parang awa niyo na. Ayoko mamatay rito. Sigurado mamamatay din ako kapag umuwi ako sa amin. Hindi niyo alam kung gaano kahayop ang ama ko. Pakiusap naman oh. Kapag namatayan, konsensya natin yan. May kaya tayong gawin pero hindi natin ginawa. Ano Francis, palagay mo? Sasabi tayo dyan, Diyos ko. Hindi bago natin siya pakilala kay Lola, sabihin natin may kasama tayo para makakilo si Lola ng normal. At wag na munang pag-usapan ng tungkol sa pagiging aswang niya. Kahit na saglit lang, nakikiusap ako sa inyo. Sige. Pero saglit na saglit lang ha. Seryoso ka ba ron? Isama na natin. Kapag napahamak pa yan, habang buhay nating dadalhin yung konsensya.
Diyos ko naman, bahala kayo sa buhay nyo. Wala nang nagawa pa si Francis. Isinama na nila sa paglalakad ang dalaga. Tahimik ang dalaga kaya naisipan ni Vanjo na tanungin ang pangalan nito. Parte na rin kasi yon ng mga galawan ng isang Vanjo na hayok sa babae. Miss? Ano nga palang pangalan mo? Pangalan ko? Tina. Tina ang pangalan ko. Ganda naman ang pangalan mo. Ako naman si Vanjo. Itong pinakagurang sa amin, si Ronron. Yung isa, yung bugnutin. Parang may dalaw palagi. Si Francis yun. Kulang sa buwan nung pinanganak kaya ganyang kainit ang ulo. Mga 3 buwan pa lang yan yata sinilang na Nakakatawa ka naman. Wala na sana silang problema sa babae noong mga sandaling yon. Pero habang naglalakad sila, bigla silang napatigil na may mabanggit ang dalaga sa kanila. Swerte ng lola nyo, no? May mga apo siyang kagaya ninyo. Sigurado matutuwa siya ngayon kapag dating natin doon. Ha? Paano mo nalaman na may lola kami? Di ba sinabi nyo kanina? Wala naman kaming binanggit na lola sa iyo Kami-kami lang nag-uusap nun. Paano mo narinig? Paano mo nalaman ng tungkol sa lola namin? Sino ka ba talaga? Dumistansya na sila ng bahagya sa babae. Nagkaroon na sila ng masamang kutob sa babaeng kasama nila. Sandali, kalma lang mga tol. Tingnan nyo kinakabahan na tuloy si Tina Huwag kang tanga-tanga, Banjo. Hindi ka ba nagdududa sa babaeng yan? Alam niyang may lola tayo. Alam niya rin na doon ang punta natin. Mag-isip ka nga. Sino ka? Magpakilala ka. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Hinulaan ko lang naman na may lola kayo. Huwag mo kaming gawing tanga, no? Bigla na lamang naglabas ng kutsilyo ang binatang si Ronron. Itinutok niya yon sa dalaga. Pero mukhang hindi man lang nakaramdam ng takot ang babae. Sa halip, tumawa lang ito ng mahina. Mukhang hindi ko na talaga kayo magagamit para mahanap si Ana. Kaya sige, magpapakilala na ako. Ako nga si Cecilia, ang aswang na pumapaslang sa mga magagandang babae. Sinasabi ko na nga, Abi. Pasensya ka ngayon dahil hindi namin ituturo sa iyo kung nasaan ang lola namin. Nakaisip na ako ng paraan Bigla na lamang pumangit ang itsura ng dalaga. Wala na silang nagawa nang hatakin nito si Vanjo. Si Vanjo na noong mga sandaling yun ay hindi na alam ang gagawin. Takot na takot at parang maiihina sa kaba. Kapag hindi niyo ako dinala kay Ana, mamamatay ang lalaking ito. Nakwento naman siguro ng lola niyo kung ano ang kaya kong gawin, di ba? Lumabang ka nga ng patas. Hindi yung gumagamit ka pa ng taong tanga. Seryoso ka ba? Yan talaga sasabihin mo? Hindi namin sasabihin kung nasan si Lola, kahit na umiyak ka pa ng dugo. Isa ka pa! Kung ganon, magpaalam na kayo sa lalaking ito. Akmang may gagawin ng masama ang babaeng aswang na si Cecilia nang biglang may tumamang malaking bato sa mukha nito. Agad na dumugo ang ibabaw ng kilay nito. Dahilan para makakawala si Vanjo sa pagkakabihag. Nagtatakang 3 binata kung saan galing ang bato. Ilang sandali lang lumabas na lamang sa gilid ang isang matanda. May hawak itong katana. Nakasuot ng mahaba at kulay itim. Maangas ang lakad na parabang mga bidang naglalakad ng slow motion habang meron pang pausok. Namamangha silang 3. Pero mas lalo silang namangha nang malaman kung sino ang matandang lalaki na yon. Ma'am Pedro? Magbilag kayo. Ako na po lang bahala sa babae ito. Sigurado po kayo na kaya niyo ang aswang na yan? Ang sabi ni Lola, malakas daw ang babaeng yan Wala akong pakialam kung malakas siya. O ito, hawakan mo nga muna itong insenso. Hanip, may pausok pa na insenso. Para saan to? Masakit yan sa ilong para sa mga aswang na gaya niya. Kakaiba ang aswang na yan. Hindi siya gaya ng ibang aswang na hindi pwedeng gumala kapag hindi gabi. Siya, kaya niyang makapambiktima kahit tirik ang araw. Kaya naman, hindi na natin sasayangin ang pagkakataong ito. Papaslangin na natin siya. Agad na bumuelo matandang lalaki. Inatake nito si Cecilia gamit niya ang mahabang katana. Noong mga sandaling yon, walang magawa ang babaeng aswang sa pinapakitang kagalingan. Namamangha sila Ronron.
Hindi nila inasahan na may ganong klase ng kakayahan ang matandang inakala lang nila na pangkaraniwang matanda lang. Maya-maya pa, nakipagsabayan na rin kay Mang Pedro si Cecilia. Mabilis ang babae, pero parang hindi naman ito seryoso sa nangyayari. Patawa-tawa lamang ito, at ang bawat atake ay tila nilalaro lamang. Hindi ko inakala na may kakayahan din pala kayong lumaban. Akala ko walang kwentang albularyo ka lang. Huwag ka na maraming satsyat. Sige, lumaba ka sa akin ng maayos. Gusto ko ipakita mo sa akin ang lahat ng kaya mong gawin. Huwag ka magmadali, tanda. Darating din tayo dyan. Pero hindi na muna ngayon. Masyado pang maaga. Kailangan ko muna mag-relax. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ay bakit? Natatakot ka bang baka mapatay kita? Paalam na muna sa ngayon. Mag-aarap pa tayo ulit sa susunod. Tumalon na ang babae paakyat sa puno at saka umalis. Lumapit naman sa kanila ang matandang si Pedro. Itsura pa lamang nito, makikita na ang tapang nito. Mang Pedro, ano po ba talaga kayo? Bakit ang galing-galing nyo naman lumaban sa aswang? Total, nakita nyo na rin naman. Aaminin ko na. Isa akong albularyo. Pero sikreto lang ito. Walang gaanong nakakaalam. Dito sa atin, kayo lang at ang aswang na yon ang nakakaalam. Bakit? Bawal bang sabihin? Kasi kapag lantaran ng pagkakakilanlan ng isang albularyo, mainit sila sa mga mata ng mga aswang. Kagaya na lamang ngayon. Alam niya kung sino ako, kaya alam niya kung sino dapat ang papaslangin niya muna. Nagkataon lang na hindi naman ako basta-bastang albularyo lang. Dahil doon pa man, pumapatay na talaga ako ng aswang. May tuturing rin akong isang manunugis. Napatingin si Francis. Nagkakasinyasan sila ni Ronron. Nababahala sila para sa kaligtasan ng kanilang lola dahil ang iniisip nila sa oras na malaman ni Mang Pedro na aswang ang kanilang lola. Baka mapahamak yun kay Mang Pedro. Huwag kayo mag-alala. Alam ko ang tungkol sa lola ninyo. Wala akong balak na saktan siya. Kilala ko si Ana. Alam kong hindi naman siya masamang aswang. Isa lang din siyang biktima. Kailan nyo nalaman ang tungkol doon? Nitong nakaraan lang, napapansin ko si paring Rodman na laging umaalis ng bahay. Kaya sinundan ko siya. At saka ko nalaman ang tungkol sa pagiging aswang ni Ana. Nakahinga na maluwag si Ronron at Francis. Akala nila'y mapapahamak na ang kanilang lola. Mang Pedro, alam niyo po ba kung papaano makakabalik ang lola sa dati? Huminga ng malalim ang matandang albularyo. Nababaka sa mukha nito ang pagiging problemado. Ang totoo niyan, noong nakaraan ko pa inaalam kung papaano siya may babalik sa dati. Pero hanggang ngayon hindi pa tapos ang pag-aaral ko tungkol doon. Yung po ba yung pinapakulo niyong kulay green nung nakaraan? May kinalaman po ba yun doon? Oo, para yun sa lola ninyo. Pero kailangan ko pang saliksikin ng maigi. Nang sa ganun walang mangyaring masama kay Ana kapag ininom na niya. Mang Pedro, maraming salamat po sa ginagawa ninyo. Kung hindi po kayo dumating, baka po napatay na kaming tatlo. Ay wala yon. Pero dapat meron din kayong lakas ng loob at tapang sa susunod. Kasi hindi sa lahat ng oras ay may darating para sa inyo. Ay siya nga pala. Pwede ba akong sumama sa inyo? Gusto ko makausap ang lolo at lola ninyo tungkol sa mga nangyayari rito. Kailangan ko ang mga nalalaman ni Ana para mas madaling matalo natin ang aswang na yon. Pumayag naman na magpipinsan. Hindi naman din kasi ibang tao sa kanila si Mang Pedro. Kaya naman magkakasama na silang naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanilang lola. Noong mga sandaling yon ay magaan na ang kanilang pakiramdam. Kampante naman silang hindi nababalik ang babaeng aswang na si Cecilia. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa bahay ni Aling Ana. Nagulat pa nga ang mag-asawa na makitang kasama ng kanilang mga apo ang matandang si Pedro. Ngumiti si Pedro, bagay na nagpagaan ng kalooban ni Mang Rodman at ni Aling Ana. Alam ko na ang tungkol dito, Ana, Rodman. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko balak saktan si Ana. Tutulungan ko kayo laban sa aswang na gumawa nito sa iyo, Ana. At sa aswang na patuloy na nang bibiktima ng kababaihan.
Teka, paring Pedro, bakit ka nakaganyan? Lingid sa kaalaman natin na si Mang Pedro pala isang albularyo. Sikreto lang daw kaya mula noon wala talaga tayong ideya. Noon pa napapansin ko ng parang marami kang ginagawang walang kinalaman sa pagsasaka. Kaya hindi na ako magugulat kung ito nga ang nililihim mo sa amin. Ana, kailangan ko ng mga nalalaman mo. Kailangan kong malaman kung paano ko kakalabanin si Cecilia. Sige, sasabihin ko lahat sa iyo. Pumasok na muna kayo at dito na tayo mag-usap-usap sa loob. Habang nasa loob ng bahay ang tatlong matanda, nasa bakuran naman na magpipinsan. Hanggang sa mga puntong yun, hindi pa rin sila makapaniwala na ang matandang pinagkakatiwalaan nila ay may kakaiba palang katauhan. Napapailing na lamang sila. Napakagaling talaga ng tadhana no? Akalain mo yun? Yung taong akala nating mahina na, malakas pa pala at may kakayahan pang harapin yung sinasabi ni Lola na pinakamalakas na aswang. Hindi mo talaga masasabi ang isang tao kung sino siya base lang sa nakikita natin. Pero ngayon, ang mahalaga, hindi na tayo maghahanap pa ng ibang tao. Nandito na si Mang Pedro na handang tumulong sa atin. Pero mga lintik pa rin kayo. Parang gusto niyo talaga mamatay ako kanina no? Sino ba kasi yung nagpumilit na isama yung babaeng yun? Hindi ka kasi nag-iisip No ka ba? Hindi porke sinabi namin yung kanina, gusto ka na naming mamatay. Nilalaro lang namin ang utak niya. Nilalaro? Buti na lang talaga dumating si Mang Pedro. Kung hindi, sa langit na ako maglalaro ng utak. Nakaligtas ka naman kaya huwag ka na magmaktol. Ang iniisip ko ngayon, paano tayo makakatulong kay Mang Pedro? Nakakaya naman kung pati tayo o protektahan niya. Nakita niyo naman kanina, di ba? Para tayo mga tanga na wala man lang nagawa para ipagtanggol ang mga sarili natin. Madali lang naman tayo makakatulong Maging matapang lang tayo. Umawak tayo ng itak. Tapos, yun na. Ang problema sa atin kasi kanina, masyado tayong emosyonal. Nagsalita yung lagi na lang mainit ang ulo sa akin. Sino ba naman kasing hindi iinit ang ulo kapag yung kasama mo tanga? Oo, yan na naman kayo Manahimik na nga lang muna kayong dalawa. Matapos ang pag-uusap na matatanda sa loob ng bahay, lumabas na rin si Mang Pedro para magpaalam. Ihahatid na sana ito ni Ronron pero hindi pumayag ang matandang lalaki. Kaya naman daw kasi nito ang kanyang sarili. Nagkibit-balikat na lamang sila Ronron at hindi na rin nagpumilit pa. Paano? Kailangan ko nang bumalik. Baka makatunog pa ang babaeng yun at saka makasunod pa rito. Basta, pare. Tandaan nyo lang ang lahat ng mga sinabi ko sa inyo, ha? Maraming salamat, pre. Maasahan ka talaga, hindi lang sa sakahan, pati na rin sa mga ganitong uri ng pangyayari. Nako, para naman kayong bago ng bago. Huwag na kayo mag-alala. Lahat ng ito'y ginagawa ko para makabawi ako sa inyo ng mga panahong tinulungan nyo rin ako. Kumaway na lamang ang matandang si Pedro at tuluyan na ring nawala sa kanilang paningin. Samantala, maya-maya lang din ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Matapos may kwento ng tatlong binata ang mga nangyari, hindi na sila pinayagan pang umuwi. Minabuti ng mag-asawang Rodman at Ana na doon na rin magpalipas ng gabi ang kanilang mga apo. Kahit inaantok na, gumugulo pa rin sa utak ni Rondon ang mga nangyari. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ngayong kasama na nila sa laban si Mang Pedro, parabang nakakaramdam na rin siya ng pagkabahala. Lumigid na lamang siya pakanan habang nakahiga. Nagulat siya nang halos magdikit na ang mukha nila ni Banjo. Nanong mga sandaling yon ay masarap na rin ang tulog. Kinabukasan ng umaga, kahit antok pa ang tatlong binata, maaga silang ginising ni Mang Rodman. Nakahanda na rin kasi ang kanilang kakaining almusal. Naglatag lamang ng dahon ng saging sa ibabaw ng lamesa at doon inilagay ang kanin at ulam. Habang si Aling Ana naman ay gulay at prutas lang ang kakainin. Masaya naman ang kanilang kainan, pero mga bandang 8:00 ng umaga, kinailangan na rin nilang umalis. Kailangan pa rin kasi nilang asikasuhin ang kanilang sakahan. Mag-iingat kayo mga apo. Palagi niyong tatandaan na mas mahalaga ang kaligtasan natin sa kahit ano pa mang mga bagay.
Huwag kayong mag-alala. Makakaalis din ako rito. Kasama niyo ako sa laban na ito, mga apo. Huwag rin po kayong mag-alala, Lola. Kami mga apo nyo, gagawin namin na makakaya namin para maibalik ang dati sa lahat. Ngayong narito na kayo sa amin, hindi na namin haayaan na mawala pa kayo ulit. Tumango na lamang ang matandang babae. Mga ilang sandali lang ay naglakad na rin sila paalis. Meron silang daladalang itak na nakasukbit sa kanilang gilid. Handang-handa sila sa anumang oras na mapalaban sila kay Cecilia. Nakarating naman sila ng mapayapa sa kanilang baryo. Nasasaka na rin si Mang Pedro noong mga sandaling yon. Kung kumilos sila, ay parabang wala lang nangyari. Normal pa rin. Natural na kagaya ng dati na ang tanging pinag-uusapan lamang nila ay tungkol sa mga ani nila. Uwi muna ako saglit sa atin ha. Nagugutom na kasi ako eh. Kaunti lang kasi yung nakain ko kanina. O sige, pauwi na rin naman tayo eh. Kami nang bahala rito. Nagdadaylan lang yan. Kunwari nagugutom pero tinatamad lang tumulong dito. Eh nagugutom nga ako. Pinagsasabi mo dyan. Gumagawa ka na naman ng sarili mong kwento eh. Hindi na panatulan ni Francis ang lalaki at agad na rin yung umalis. Naiwan sila sa sakahan. Tinapos na lamang nila ang iba pang kailangang gawin. Dakong 5:00 na nang pauwi na nila ang mga tauhan nila. Hindi na kasi nila yon pinapaabot pa ng gabi. Dahil na rin sa mga nangyayaring patayan at pag-atake ng aswang. Naniniwala kasi sila Ronron na sa ganong sitwasyon, baka kung sino na lamang ang paslangin ni Cecilia. Iniisip nilang pagbubuntungan ng babaeng aswang ang kahit sinong makita nito. Mamaya, pumunta muna kayo sa bahay ha. Bakit po? May gagawin na po ba tayo kontra kay Cecilia? Meron akong ibibigay na itak sa inyo. Ang mga itak na yon ay mas epektibo kumpara sa mga pangkaraniwang itak na hawak-hawak natin. Nagkatinginan si Ronron at Francis. Maya-maya, pinunta na nila si Vanjo at isinama na rin sa pagpunta sa bahay ni Mang Pedro. Nang makarating na sila roon, nakahanda ng 3 itak na kakaiba ang disenyo. Parehong itim ang mga yon pero ang isa may kalawit sa dulo. Ang isa naman ay parang lagari ang talim sa bandang gitna. Ang isa naman medyo baliko ng bahagya. Itinago ko pa yan. Ginamit yan ng mga tsuhin ko nung araw. Nang mamatay sila. Ipinamana nila ang 3 to sa akin. Wala naman na akong paggagamitan yan. Hindi naman pwedeng 4 na itak ang gamitin ko sa laban. Mabuti na lang talaga kayong nakilala namin at may pagganito pa talaga. Siguro kung ibang albularyo to, baka hindi kami nakatanggap ng ganito. Mang Pedro, maraming salamat ha. Mula nang malaman namin na albularyo ka pala, kahit na papano tumaas ang moral namin para protektahan si Lola Ana. Gagawin natin ang lahat para protektahan ang lola ninyo. Pati na rin ang mga tao dito sa probinsyang to. Handang-handa na ako sa laban na to. Matagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Nung gabi ding yun, tinuruan sila ni Mang Pedro sa paghawak ng itak. Mabilis din naman silang natuto. Agad din naman nilang nakabisado ang mga galaw at tamang hagupit ng sandata. Pero hindi pa rin magawang makampante ni Ronron. Dahil ayon kay Mang Pedro, hindi rin basta-basta ang kanilang makakalaban. Napag-usapan namin ng lola ninyo na para lumabas si Cecilia ngayong gabi. Kailangan nating ipaalam sa kanya na pupunta tayo sa lola ninya. Pero paano naman natin ipapaalam sa kanya ang bagay na yun? Paglabas natin, wala tayong ibang pag-uusapan kundi ang pagpunta natin sa lola ninyo. Malakas ang kutob kong nakamasid siya sa atin. Bakit ba ang lola namin ang gustong-gusto niyang patayin ngayon? Di ba dapat nambibiktima na siya ng magagandang babae ngayon para mas lalo siyang magmukhang bata? Nasa lola ninyo ang itim na bato. Ang itim na batong yon ay matagal nang hinahanap ni Cecilia. Nagkataon na si Ana ang nakakita nito sa isang kuweba 3 taon na ang nakalilipas. Kailangan makuha yun ni Cecilia para mas lalo siyang bumalik sa dating pagkabata. At para mas lalo siyang lumakas. At ang mas masaklap pa, may posibilidad na maging immortal siya. Napapatango na lamang si Ronron. Mabilis na lumipas sa mga sandali.
Lumabas na rin sila ng kanilang kinalalagyan. Nilalakasan nila ng sadya ang kanilang boses upang marinig ito ng babaeng si Cecilia. Nang makarating na sila sa kalsadang bibihira lamang madaanan ng mga tao, nagparamdam na ang babae. Iandaan niyo ang sarili ninyo. Narito na siya. Napalunok na lamang ng laway ang binatang si Ronron. Nararamdaman na niya ang kakaibang kaba sa kanyang kalooban. Namamawis ang kanyang palad dahilan para hindi niya mahawakan ng maayos ang hawak-hawak na itak. Hindi nga nagtagal, nagpakita na sa kanila si Cecilia. Tumatawa-tawa pa ito sa gilid na parabang hindi man lang nakakaramdam ng takot. Sinasabi ko na nga ba't lilitaw ka ng salot ka? Alam ko naman na gusto niyo rin ako makita. Ang patayin ako ang balak niyo, tama ba? Kaya naman, ganun din ang layunin ko sa gabing ito. Naisip ko lang na mas mainam na paslangin ko muna kayo, lalo ka na matanda ka. Nang sa ganun wala na maging istorbo sa mga gusto ko mangyari. Wala ka ng maraming satsat. Simulan na natin to. Inilabas na nila ang mga sandata nila. At sa mga sandaling yun, meron ding inilabas si Cecilia na maliit na bell. Nung una ay nagtataka sila kung para saan ang bell na yon. Pero nang patunugin na ng babaeng aswang, nakaramdam na lamang sila ng bahagyang hilo. Tila ba umiikot ang kanilang paningin. Ma'am Pedro, anong nangyayari? Para akong inaantok. Visit naman buhay to. Ginagamitan niya tayo ng itim na kapangyarihan. Huwag kayong papatalo. Kagatin niyo ang mga daliri niyo hanggang sa magdugo. Ha? Gawin niyo na lang. Sinunod nila ang sinabi ng matandang lalaki. Nang maramdaman na nila ang kirot sa pagkagat nila, unti-unting nawala ang antok at hilo, pero hindi nila inakala ang sunod na ginawa ng babaeng aswang. Bigla na lamang nitong kinalmot si Mang Pedro sa dibdib. Dahilan sa ginawa ni Cecilia ay napadistansya si Mang Pedro. Tumagas agad ang dugo. Iba yung pag-iingat. Kakaiba ang isang ito. Masyado mo kong minalit nung una nating pag-aarap. Pagsisisihan mong inisip mong mas malakas ka sa akin. Tumakbo ng mabilis si Cecilia. Buti na lang ay nakapag-isip agad ng tama si Ronron. Sinalubong niya ang babae ng taga. Dahil dito, hindi ito nakalapit sa matandang albularyo. Maraming salamat. Francis, Banjo, ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Kilos na! Huminga ng malalim ang dalawa niyang pinsan. Ilang sandali lang, sabay na lumusob ang tatlong binata. Sunod-sunod nilang pinagtatataga ang babae. Pero nilalaro-laro lang ni Cecilia ang bawat pag-atake nila. Hanggang sa... Banjo! Tinamaan ni Cecilia si Banjo sa tagiliran. Buti na lamang ay hindi naman kritikal. Pero sapat na yon para mapaupo ang binata at dumaing ng sakit. Aray! Apdi! Sobrang apdi! Napakalampa mo talaga. Ang laki-laki mong tao Inalalayan nila si Banjo. Itinabi na muna nila ito sa gilid. Kami na munang bahala sa babaeng to. Magpahinga ka muna dyan. Hinarap nilang tatlo ang babaeng aswang. Inis na rin si Mang Pedro noon. Kaya inilabas na rin ito ang kanyang anting-anting. Nang makita yun ni Cecilia, tila nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Masyado ka na makulit. Ngayon, gagamitan na kita ng anting-anting. Yan, ganyan nga. Ibuhos mo lahat ng kakayahan mo. Dahil kung hindi, wala kang kahit na kaunting tsansa na manalo sa akin. Tila may kung anong ibinulong si Mang Pedro sa hawak nitong medalyon. Biglang lumakas ang hangin. Nagsasayawan ang mga puno sa kagubatan. Maging si Ronron at Francis ay naggulat sa sumunod na nangyari. Sobrang bilis ng takbo kasi ng ginawa ni Mang Pedro. Madali itong nakalapit kay Cecilia. Hindi inaasahan ng babae na magagawa siya nitong puruhan. Tinaga siya ni Mang Pedro sa balikat at sinaksak pa. Nakailag ang babae kaya tinamaan lang yon sa gilid ng leeg. Ano? Hanggang dito na lang ba ang kaya mong gawin, Cecilia? Halatang halata ang panghihina ng babae dahil sa ginawang pag-atake ng matandang lalaki. Noong mga sandaling yun, hindi na rin nagsayang ng pagkakataon ng tatlong binata. Lalong-lalo na si Ronron na nagmamadaling lumapit kay Cecilia. Tinaga niya ang babae at tinamaan yun sa tenga. Natapyas ito.
At kahit na daplis lang ang nagawa ni Ronron, hindi may kakailan na mahapdi ang sugat na nagawa nila. Nagkukumahog na umakyat ng puno ang babaeng si Cecilia. Masyado na yata kayo nagiging kampante. Akala niyo siguro, ito na ang lahat na kaya kong gawin. Tingnan natin ngayon! Nalaglag ang dalagang si Cecilia at nangisay-ngisay ito sa lapag. Nang lapitan nito nila Ronron, iba na ang itsura ng babae. Wala na ang bakas ng pagiging babae at maganda nito. Halimaw na ang muka at ang lahat ng katawan. Humaba ang nguso nito na para bang aso. Nagkaroon din ito ng makakapal na buhok sa ilang bahagi ng katawan. Lumayo kayo! Bakit po? Ano po bang klaseng nilalang yan? Aswang pa ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang aswang na may dugo ng amomongo. Ha? Ano namang amomongo yun? Isang uri ng nilalang na parang naihahambing sa unggoy. Pero mabangis ito, lalo na't may dugo ng aswang din ito. Habang nag-uusap sila, natapos na rin ang dalagang halimaw sa kakangisay nito. Nagpatunog pa ito ng mga buto. Nung mga sandaling yon, kakaibang kilabot ang nararamdaman nila. Na kahit si Mang Pedro na may dalang anting-anting, nababahala rin sa kayang gawin ng kanilang kalaban. Hindi na nagsasalita si Cecilia. Wala silang ideya kung si Cecilia pa rin ba ang kaharap nila. O baka hindi na rin sila nito nakikilala. Pero kahit na ganun, wala silang balak na atrasan ito. Umangin lang malakas si Cecilia. Gumapang ito ng mabilis. Sinubukan nilang labanan ng aswang na si Cecilia pero iba ang nangyari. Naramdaman na lamang ni Ronron ang pagtilapon niya. Kasabay niya ang dalawang pinsan na si Banjo at Francis. Pagbagsak nila sa lapag, may umagos na dugo mula sa balikat niya. Banjo! Francis! Nakita niyang nakadapa na rin ang dalawa. Sugatan na rin at dumadaing na rin. Pero pinilit pa rin nilang makabangon. Nang madako ang tingin nila kay Mang Pedro, nakita nilang nahihirapan din yon na labanan ng aswang. Bakas na bakas ang layo ng pagitan ng lakas ng dalawa. Mang Pedro! Nakagat ng aswang si Mang Pedro sa kamay. Pero buti na lang ay hindi naman yon sobrang lalim. Ang kaso nga lang, bagyang bumagal ang kilos na matandang lalaki. Kaya kahit na hindi pa nakaka-recover ang magpipinsan, tumakbo sila para lapitan si Mang Pedro. Walang iyang isang ito. Pati ang anting-anting ko, natatakot sa kanya. Kakayanin pa ba natin siya? Tingin ko, kailangan na muna nating umatras. Hindi. Kung atras tayo, mamamatay din tayo dahil hahabulin niya tayo. Tama si Banjo. Kaya ang tanging magagawa natin ngayon, mag-focus ng matindi at mas tatagan natin. Wala na itong atrasan. Muli silang pumormang apat. Umatake na naman ang halimaw na si Cecilia. Hindi ito makalapit kina Ronron dahil sa paulit-ulit na pagwasiwas nila ng kanilang sandata. Pansamantalang hindi sila nagawang sakta ng aswang na yon. Pero makalipas lang ang ilang minuto, nakaisip ng paraan ng aswang. Kumuha ito ng makapal na sanga ng puno at saka binato sa kanila. Muntikan na silang tamaan. Buti na lamang ay nagkahiwa-hiwalay sila. Pero paraan lamang yon ng aswang para makagawa ito ng espasyo. Inatake nito ang matandang si Mang Pedro. Tumilapon din ang albularyo at sugatan na rin ang katawan nito. Pero patuloy pa rin itong bumabangon. Si Mang Pedro lang ang priority niyang patayin. Ano gagawin natin? Sasamantalayin natin ang pagkakataon na hindi niya tayo masyadong intindihin. Iandaan niyo mga sarili ninyo. Kukuha lang tayo ng tamang tiyempo. Gagamitin na natin tong dala nating palaso. Gumilid ang magpipinsan. Hinayaan lamang nilang maglaban si Mang Pedro at Cecilia. Inasinta nila ng maigi ang halimaw. Mga ilang sandali lamang, binitiwan na rin nila ang palaso. Pinukul nila yon patungo sa aswang. At lahat ng kanilang palaso tumama doon. Isa sa dibdib, isa sa balakang at isa naman sa ulo. Buong akala na magpipinsan ay matatapos na doon ang kanilang laban. Pero dahil sa kanilang ginawa, ay lalo lang naggalit ang aswang na si Cecilia. Nilusob silang tatlo, pero hinarang ito ni Mang Pedro. Si Mang Pedro ang napagbuntunan nito. Kinalmot-kalmot nito ang matanda.
Agad namang rumisponde sila Ronron at dahil dito sila naman ang nagalusan. Kalmot, sipa at suntok ang kanilang natanggap. Hinang-hina na silang tatlo. Si Mang Pedro na lamang ang nanatiling nakatayo at pinipilit makatindig. Pero kitang-kita sa estado nito na hindi na rin ito tatagal sa laban. Kung sino-sinong santo na ang tinawag ni Ronron sa mga sandaling ito. Humihiling siya na sana magkaroon ng isang malaking himala. Ronron, kaya niyo pa bang tumayo? Oo, kakayanin pa namin lumaban. Pipilitin namin. Hindi, pilitin yung tumayo para tumakas. Hindi pwede. Hindi ka namin iiwan dito. Sama-sama nating inumpisan to. Sama-sama nating tatapusin to. Mga bata pa kayo. Kailangan kayo ng lolo at lola ninyo. Kaya sige na, umalis na kayo. Pilitin yung makabangon para iligtas ang sarili ninyo. Lalabanan ko ang halimaw na ito hanggang sa dulo ng hilinga ko. Biglang umangil ng malakas ang babaeng aswang. Ilang sandali pa, muli na namang itong lumusob. Natumba si Mang Pedro dahil sa ginawa nito. Sa puntong ito, tuluyan ang nawala ng pag-asa ang tatlong binata. Susubukan pa lang kasi sana nilang bumangon, pero mukhang doon na rin talaga magtatapos ang kanilang kapalaran. Wala na, kailangan na lang yata nating tanggapin na maya-maya lang makakarap na natin si Lord. Umibabaw ang babaeng aswang kay Mang Pedro. Bigla itong naglabas ng mahabang kuko. Itinutok na yon sa dibdib na matandang albularyo. Napapikit na lamang si Ronron habang nagsimula na ring maiyak. Pero nagulat na lamang sila nang marinig lang tila uminda ng sakit ang aswang. Nang dumilat sila, nakita nila si Aling Ana. Ang kanilang lola na sinaksak ng itim na punyal ang aswang na si Cecilia. Ang punyal na ito ay ang punyal ng dating magaling na albularyo na pinaslang mo. Kaya wala ka lang magagawa, Cecilia. Ngayon na ang katapusan mo. Sa ginawa ng matandang si Ana, unti-unting bumalik ang dating anyo ni Cecilia. Tumatagas ang dugo mula sa leeg ng dalagang aswang. Isa kang traidor. Binuhay kita pero itong ginawa mo sa akin. Hindi ko utang na loob ang buhay ko sa iyo. Dahil ang gusto mo lang naman ay gamitin kami sa kasamaan. Umubo ng ilang beses si Cecilia. Pero kalaunan din ay nalagutan na rin ito ng hininga. Dahil doon, nakahinga na rin sila ng maluwag. Sakto namang dumating si Mang Rodman na may mga kasama pang mga residente. Tinulungan sila ng mga yon na makabangon. Agad silang dinala sa pagamutan habang ang bangkay naman ng aswang na si Cecilia ay sinunog ng mga tao. Mula nang makamit nila ang kanilang pagkapanalo, hindi na muli pang nadagdagan ng mga babaeng namamatay. Nabalik na rin ang kapayapaan sa kanilang baryo. Samantala, nanatili namang dihim ang katauhan ni Aling Ana sa mga tao. Dahil sa mga sandaling yon, hindi pa rin nakakahanap ng gamot para maibalik siya sa pagiging tao. Ganun pa man, masaya pa rin si Ronron. Dahil sa wakas, kumpleto na ang kanilang pamilya. Nagdahilan na lamang sila sa mga tao na hindi pala nakasama si Aling Ana sa trahedya noon. Sadyang pinili lang talaga na matanda na lumayo. Sa paglipas ng mga taon, patuloy pa rin naghahanap si Mang Pedro ng gamot para kay Aling Ana. Ayon kasi sa ibang magagaling na albularyo, may pag-asa pang makabalik sa dating pagiging tao ang matandang babae. Kaya naman hindi sila nawala ng pag-asa. Habang hinihintay nila ang tamang pagkakataon para kay Aling Ana, sinusulit naman nila ang mga araw na kasama nila ito. Sa ngayon, masaya na sila sa kanilang buhay. Itinoon nila ang kanilang atensyon sa pag-aasikaso ng kanilang sakahan. Masaya nilang sinasalubong ang bawat bukas. At kung sakali mang mas matagalan pa ang pagbabalik ni Aling Ana bilang tao, handang-handa pa rin silang maghintay kahit na gaano pa ito katagal. Wakas.